Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1573-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Siya ay mula sa Mortal Continent. Isang babae sa itaas ng na. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Hyder, labis siyang nagulat. Kahit na siya ay isang batang babae mula sa Windfall Nation, ang kanyang tagumpay ay mabigle pa rin siya. Kung tutuusin, mas bata pa sa kanya ang dalaga. Bukod dito, batay sa mga salita ni Hyder, ang katotohanan na ang kanyang lakas ay tumaas ng husto sa loob lamang ng 6 na buwan ay sapat na upang patunayan ang kanyang likas na talento ay mataas, na nalampasan ang nakababatang henerasyon sa Windfall Nation. Ang gayong batang babae ay talagang mula sa Mortal Continent tulad niya. Mukhang bukod sa Cloud Continent, ang dalawa pang Mortal Continents ay may mga mahuhusay na tao na nakatago din doon, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Tutal, taga Cloud Continent siya. Kung mayroong isang napakahusay na tao sa Cloud Continent, imposibleng hindi niya narinig ang tungkol sa kanya. Natural, hindi niya ganap na itinatakwil ang posibilidad na nanggaling siya sa Cloud Continent. Pwede siyang maging low profile. Kung matatalo ko siya, dapat kumalat ang pangalan ko sa Windfall Nation, di ba? Tanong ni Alvin habang nakatingin sa Hyder. Siyempre naman. Mataimtim na tumango si Hyder. Kung kaya mo siyang talunin, hindi lang kakalat ang pangalan mo sa Windfall Nation, kundi kakalat pa ito sa Southern Ridge Yuan Mansion. Tutal, kilalang tao rin ang babaeng iyon sa Southern Ridge Yuan Mansion. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Hyder, nakaramdam siya ng kagaanan at agad na nakapagdesisyon. Kung gayon, maglalabas ako ng hamon sa kanya. Nang makita ni Hyder kung paano nagpasya si Alvin na harapin ang hamon kahit na nalaman niya ang tungkol sa background nito, saglit siyang natigilan bago siya nagtanong, nakapagpasya ka na? Oo, nakapagdesisyon na ako. Tumango si Alvin. Tulungan mo akong ayusin ito. Hindi na kailangang mag-ayos. Kailangan mo lang maglabas ng imbitasyon sa tunggalian, umiling si Hyder. Iwan mo na lang sa akin ang imbitasyon ng tunggalian. Sige, salamat. Tumango si Alvin. Natural, mas magaan ang pakiramdam niya dahil si Hyder ang humahawak sa bagay na iyon. Matapos kunin ang larawan ni Arwin mula kay Alvin, umalis si Hyder upang hanapin ang kanyang ama, ang leader ng angkan ng Sito Clan. Matapos malaman ni Warwick na ang nakatatandang kapatid ni Alvin ay isa ring 3-star Saint Inscription Master at hanggat nahanap nila siya, maaari rin siyang manatili sa Sito Clan, natural, mas magsusumikap siya sa paghahanap sa kanya. Masasabi ni Warwick na hindi magtatagal si Alvin sa Sito Clan kaya paanong hindi niya magagawa. Bagamat wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan kay Alvin, nakikita niya na si Alvin ay isang potensyal na dragon na malapit ng pumailanglang sa langit. Hindi siya isang tao na maaaring magkasya sa kanilang maliit na Sito Clan. Ang bagay na ito ay nagpahirap sa kanya ng ilang panahon. Pagkatapos ng lahat, kapag nakaalis na si Alvin, nangangahulugan ito na wala ng 3-star Saint Inscription Master sa kanyang tabi. Gayunpaman, ang nakatatandang kapatid ni Alvin ay nagbigay sa kanya ng pag-asa kahit na hindi pa siya nahahanap. Matapos ipasa ang larawan sa kanyang kamay sa Warwick, sinabi ni Hyder, pare, ipauubaya ko na sa iyo ang usapin ng pagtulong kay Master Darfield na mahanap ang kanyang senior brother. Sa halip ay tutulungan ko siyang maglabas ng hamon sa Driftblaze Sect. Mag-issue ng imbitasyon sa tunggalian sa Driftblaze Sect. Nang marinig ni Warwick ang mga salita ni Hyder, hindi niya naiwas ang sumimangot kaagad. Anong nangyayari? Bakit ka nakikipag-away sa Driftblaze Sect? Bakit hindi ko ito narinig dati? Nang marating ni Warwick ang dulo ng kanyang pangungusap, ang kanyang mukha ay naging seryoso kaagad. Ang Driftblaze Sect ay isang 7th rate na puwersa sa Windfall Nation. Ang kanilang lakas ay hindi mas mababa sa kanilang Sito Clan. Ang unang bagay na naisip niya nang marinig niya ang kanyang anak na gustong mag-issue ng isang imbitasyon sa tunggalian sa Driftblaze Sect ay ang kanyang anak na lalaki ay may kaaway sa Driftblaze Sect. Sa kanyang opinyon, ito ay hindi isang bagay na mabuti. Pare, mali ang pagkakaintindi mo. Umiling si Hyder.
Hindi ako ang gustong maglabas ng imbitasyon sa tunggalian sa Drift Blaze Sect, tinutulungan ko lang si Master Darfield na ilabas ang hamon na ito. Master Darfield. Lalong lumalim ang pagsimangot ni Warwick. May kaaway si Master Darfield sa Drift Blaze Sect. Hindi. Umiling si Hyder. Nang hindi na hinintay ang tanong ni Warwick, ipinaliwanag niya, gusto ni Master Darfield na hamanin ang babaeng disipulo ng Drift Blaze Sect na ika-23 sa Heaven Rankang. Ang duel invitation na tinutulungan ko siyang ilabas ay ang hamanin si Lady Flare mula sa Drift Blaze Sect. Hamanin si Lady Flare. Matapos malaman na si Alvin ay walang anumang away sa Drift Blaze Sect, nakahinga rin ng maluwag si Warwick. Gayunpaman, nang marinig niya ang huling kalahati ng pangungusap ni Hyder, isang bakas ng pagkalito ang makikita sa kanyang mga mata. Bagamat wala tayong maraming powerhouse ng Heaven Rankang, mayroon pa rin tayong iilan, di ba? Bakit gustong hamanin ni Master Darfield si Lady Flare? Si Lady Flare ay hindi isang simpleng tao. Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, ang kanyang mukha ay seryoso. Warwick man o Hyder o karamihan sa mga tao sa Windfall Nation, alam lang nilang lahat na babaeng alagad ng Drift Blaze Sect na ito na kamakailan lang ay tumaas sa tuktok ay may apelyidong Feng. Karaniwang tinutukoy nila siya bilang Lady Flare. Walang nakakaalam kung ano ang buong pangalan niya. Sa katunayan, hindi alam ng maraming tao sa Drift Blaze Sect ang buong pangalan niya. Sa Drift Blaze Sect, kahit na ang mga elder at disipulo ng sekta ay tinukoy din siya bilang Lady Flare. Siya rin ang direktang disipulo ng sect leader ng Drift Blaze Sect. Ilang taon pagkatapos niyang pumasok sa sekta, naupo na siya sa pwesto ng isang marangal na disipulo at hinangaan ang lahat ng mga nakababatang henerasyon sa Drift Blaze Sect na sumuko. Isang taon na ang nakalipas, nakilala na siya bilang pinakamalakas na tao sa Drift Blaze Sect, bukod sa iilang powerhouse ng Saint Stage. Pare, totoo hindi simpleng tao si Lady Flare, pero sa tingin mo, simpleng tao ba si Master Darfield? Nang marinig ni Hyder ang mga salita ni Warwick, pinigilan niyang magbigay ng anumang komento. Siyempre, si Master Darfield ay hindi simple. Ayon kay Elder Harrison, sapat na ang kanyang lakas para makapasok siya sa Heaven Rankang. Gayunpaman, kahit na siya ay kwalipikadong makapasok sa Heaven Rankang, maaaring hindi niya matalo si Lady Flare mula sa Drift Blaze Sect. 6 na buwan na ang lumipas, natatakot ako na sapat na ang kasalukuyang lakas ni Lady Flare para makapasok siya sa top 10 nanograms Heaven Rankang. Batay sa mga salita ni Warwick, tila wala siyang gaanong tiwala kay Alvin tungkol dito. Pare, nabanggit ko na rin ang mga bagay na ito kay Master Darfield. Gayunpaman, mukhang may tiwala siya kahit na nalaman niya ang tungkol dito. Naniniwala ako na hindi si Master Darfield ang uri ng tao na nagsasalita ng walang iniisip. Batay sa mga salita ni Hyder, halatang may tiwala siya kay Alvin. Natural, ito ay dahil din sa hinayla siya pabalik ni Alvin mula sa gate ng langit. Ang kanyang buhay ay iniligtas ni Alvin, natural lamang sa kanya na pumanig kay Alvin. Dahil kumpiyansa si Master Alvin, tulungan mo siyang maglabas ng imbitasyon sa tunggalian. Pagkatapos maglabas ng imbitasyon sa tunggalian, hahayaan ko si Elder Harrison na samahan kayo ni Master Darfield sa Drift Blaze Sect para hamanin si Lady Flare. Kung hindi dahil may problema sa sekta na kailangan kong personal na harapin, gusto ko ring makitang si Hatoo Fengereng ang kanyang mabait, sagot ni Sine Fengereng. Panghihinayang. Kahit na ang katanyagan ni Lady Flare ng Drift Blaze Sect ay kumalat sa malayo at malawak sa Windfall Nation, hindi pa niya ito nakita noon. Matagal ko nang narinig na si Lady Flare ay isang napakagandang babae na may hitsura na maaaring magpabagsak sa isang bansa. Magagawa kong ipagdiwang ang aking mga mata sa nilalaman ng aking puso dahil susundan ko si Master Darfield sa Drift Blaze Sect. Tumawa si Hyder. Pumunta ka na. Matapos maayos ang usapin ni Master Darfield. Dapat mo rin akong sundan sa palasyo para makipagkita sa kanyang kamahalan upang pag-usapan ang kasal mo at ni Prinsesa Mirabel, udyok ni Warwick. Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Agad na namula si Hyder nang marinig ang kanyang mga sinabi at agad na umalis na parang tumatakas. Namumula ang batang ito, ha? Nang makita ang silwete ni Hyder na nawawala sa kanyang mga mata, umiling si Warwick na may ngiti na puno ng pagmamahal. Dapat aminin na ang Hyder ay napakahusay.
2 araw lang bago ang imbitasyon ng tunggalian na hiniling niya sa isang miyembro ng Sito clan na ipadala ay nakarating sa Drift Blaze Sect, o sa mas tumpak, na abot sa kamay ng alagad ng Drift Blaze Sect na nagbabantay sa gate ng monasteryo ng ari-arian ng Drift Blaze Sect. Ang pansamantalang tagapayo ng Sito clan, Master Darfield, ay gustong homanin si Lady Flare na nasa ika-23 na ranggo sa Heaven ranking. Matapos makita ng alagad ng Drift Blaze Sect ang nilalaman ng imbitasyon ng tunggalian, siya ay natigilan. Walang pangalan. Ano Master Darfield? Gaano kayang yabang ang taong ito? Sa tingin ba niya ay nasa parehong liga siya ni Lady Flare? Mukhang isa lang siyang masokista. Bilang alagad na responsable sa pagbabantay sa tarangkahan ng monasteryo ng Drift Blaze Sect, nakatanggap na siya ng hindi bababa sa 10 imbitasyon sa tunggalian sa isang taon kahit na wala siyang shift araw-araw. Ang lahat ng nilalaman ng mga imbitasyon ng tunggalian ay upang homanin ang Lady Flare ng kanilang Drift Blaze Sect. Bagamat maraming naghamon, pare-pareho ang kinalabasan. Lahat sila ay natalo ni Lady Flare sa isang iglap lang. Habang lumalaganap ang pangalan ni Lady Flare, wala nang nang-ahas na magpadala ng imbitasyon sa tunggalian sa isang buwang ito. Hindi niya inaasahan na may isa pang masokista na maglalabas ng imbitasyon sa tunggalian pagkatapos ng isang buwan. Bukod dito, ang masokistang ito ay tila magarbo rin. Hindi man lang niya ibinunyag ang buo niyang pangalan at tinukoy lang niya ang sarili niya bilang Master Darfield. Kung alam ni Alvin ang mga iniisip ng alagad ng Drift Blaze Sect na ito, tiyak na mararamdaman niya mali siya. Ni hindi niya alam ang nilalamang nakasulat sa imbitasyon ng tunggalian. Kung personal niyang isinulat ang imbitasyon sa tunggalian, walang duda na naisulat niya ang kanyang buong pangalan. Gayunpaman, dahil si Hyder ang nagsulat ng imbitasyon sa tunggalian, dahil sa kanyang paggalang kay Alvin, natural lang na hindi niya ginamit ang kanyang buong pangalan. Sa opinyon ni Hyder, si Master Darfield ay isang marangal na titulo na kumakatawan sa kanyang paggalang kay Alvin. Sito Clan. Ang Sito Clan mula sa kabisera. Nang marinig ng isa pang alagad ng Drift Blaze Sect ang balita, nagulat din siya. Parang ganun na nga. Tumango ang dating. Sok-sok. Ang naghahamon ay ang pansamantalang advisor ng Sito Clan. Kung matalo siya, hindi ba nag-aalala ang Sito Clan na baka mahulog ang pangalan nila? Nanunuya ang isa pang alagad ng Drift Blaze Sect. Kahit na mabaygo ang pansamantalang advisor ng Sito Clan, sa palagay ko ay hindi ito gaanong makakaapekto sa Sito Clan. Kung tutuusin, ang Lady Flare ng Drift Blaze Sect natin ay kilala bilang ang pinakamalakas na powerhouse ng Saint Rudiment stage sa Windfall Nation. Kung hindi dahil sa katotohanan ang taong iyon na nasa ika-11 na pwesto sa Heaven ranking ay tinanggihan siya ng ating Lady Flare na matagal nang natatalo sa ranking na isa. Sa Heaven ranking. Narinig ko mula sa isang inner court elder na ang kasalukuyang lakas ni Lady Flare ay sapat na para makapasok sa top 10 sa Heaven ranking. Ang bawat salita ng mga disipulo ng Drift Blaze Sect ay puno ng paghanga kay Lady Flare. 1574. Ang estate ng Drift Blaze Sect ay matatagpuan sa isang hanay ng mga bulkan. Natural, sa hanay ng mga bulkan, maliban sa ilang mga bulkan sa gitna na aktibo pa, ang iba pang mga bulkan ay matagal nang natutulog. Ang inner court at outer court ng Drift Blaze Sect ay magkahiwalay din na matatagpuan sa aktibo at natutulog na mga bulkan. Ang inner court ng Drift Blaze Sect ay malapit sa pinakaaktibong bulkan, ito rin ang ipinagbabawal na lugar ng Drift Blaze Sect. Ito ay dahil ang mga taong nag-cultivate dito ay pawang mga powerhouse ng Saint Stage ng Drift Blaze Sect. Sila ang mga tagapag-alaga ng Drift Blaze Sect. Karaniwan, tanging ang may mga posisyon na mas mataas kaysa sa mga matatanda sa loob ng korte ang maaaring pumasok kung mayroon silang mga bagay na dapat asikasuhin. Gayunpaman, ilang taon na ang nakalilipas, ang ipinagbabawal na batas ng Drift Blaze Sect ay binago para lamang ma-accommodate ang isang tao. Ito ang unang taong hindi nakapasok sa Saint Stage ngunit pinayagang magtanim sa ipinagbabawal na lugar ng Drift Blaze Sect. Siya rin ang tanging direktang disipulo ng clan leader ng Drift Blaze Sect. Siya ay kilala bilang Lady Flare ng lahat sa sekta. Ang ilan sa kanila ay nakakaalala pa noong dumating si Lady Flare sa Drift Blaze Sect. Maraming tao ang naninibugho sa kanya at naninira sa kanya. Ang swerte lang daw niya ay nagkaroon siya ng clan leader bilang kanyang master.
Bukod dito, sinabi rin nilang magaling siyang pambobola sa clan leader, kaya naman pinayagan siyang magtanim sa ipinagbabawal na lugar ng sekta, isang lugar na may pinakamayamang heaven and earth spirit energy sa sekta. Sa katunayan, bago ito, ang sect leader ng Drift Blaze sect ay may 2 pang disipulo, ngunit walang sinuman sa kanila ang kwalipikadong magtanim sa ipinagbabawal na lugar ng sekta. Gayunpaman, ngayong lumipas na ang ilang taon, walang nang ahas na sabihin na si Lady Flare ay wala ng kwalifikasyon sa paglilinang sa ipinagbabawal na lugar. Anong biro? Sa mga tagumpay ni Lady Flare sa kanyang edad, tiyak na nakatadhana siyang makapasok sa stage ng Saint. Bukod dito, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay hindi magiging mababa sa leader ng sect at sa ilang Supreme Elder sa sekta. Ito ay dahil kahit ang sect leader at Supreme Elders ay hindi kasing kapansin-pansin sa kanyang edad. Dahil dito, walang sinuman sa Drift Blaze sect na hindi humahanga sa kanya. Sa ipinagbabawal na lugar ng Drift Blaze sect, mayroong isang malawak na patio sa gitna ng bundok. Sa malawak na patio, ang mga halaman ay malago, na nagbibigay ng nakakapreskong at tahimik na pakiramdam. Sa sandaling ito, isang mapang-akit at sexing babae ang nakatayo sa looban. Nakasuot siya ng maapoy na pulang damit na nagmistulang isang duwende ng apoy. Parang talo ng mahaba niyang buhok na umabot hanggang baywang na umaakma sa mukha niya na halos perpekto. Para siyang isang diwata na bumaba mula sa langit. Naka-arko na kilay, matingkad na mga mata, matangkad na ilong, at parang cherry na maliit na bibig. Lahat sila ay ganap na nilikha ng lumikha. Hindi pagmamalabos na sabihing ang babaeng ito na nakasuot ng maapoy na pulang balabal ay may hitsura na maaaring magpabagsak sa isang bansa. Isang hakbang pa ako. Kakalabas lang ng babae sa kwarto niya. Huminga siya ng mahabang buntong hininga habang bumubulong sa sarili, Kuya Darfield, makikita ka na ni Irish sa lalong madaling panahon. Sinabi rin ni Master na hanggat nakapasok ako sa stage ng Saint, handa niyang hayaan akong umalis sa Dow Marshall Saint Land at bumalik sa Cloud Continent. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magtatagal para makalusot sa Saint Stage. Tulala ang babae na nakatingin sa abot tanaw na wala sa kanyang pag-iisip. Maya-maya, may dumating, and she snapped out of her reverie. Ang kadadating lang ay walang iba kundi si Yuna, ang sect leader ng Drift Blaze sect. Si Yuna ay isang marangal at magandang kagandahan. Kung titingnan ang kanyang halos perpektong mukha, makikita na ang kanyang kagandahan, noong bata pa siya, ay hindi gaanong naiiba sa babaeng iyon na nagngangalang Irish. Irish. Sa sandaling dumating si Yuna, agad siyang sumulpot sa tabi ng babaeng nakapula, na ikinagulat niya. Guro. Napakagalang ng babae sa harap ni Yuna. Ang lahat ng ito ay salamat sa taos-pusong pag-aalaga ng kanyang Panginoon na kaya niyang makamit ngayon. Humanda ka. Darating ang pansamantalang advisor ng Sito Clan sa ating Drift Blaze sect sa loob ng 2 linggo. Gusto kanyang hamanin. Sa pagtaas ng kanyang kamay, ipinasa ni Yuna ang imbitasyon sa tunggalian sa babae. Sito Clan. Yung Sito Clan na galing sa kapital. Kinuha ng babae ang imbitasyon sa tunggalian. Oo, ito ay ang Sito Clan mula sa kabisera. Ang mga tao mula sa Sito Clan ay hindi simple. Hindi ko pa narinig ang tungkol sa Master Darfield na ito, ang pansamantalang tagapayo ng Sito Clan, dati. Mas mabuting huwag mo siyang maliitin kapag inaaway mo siya, paalala ni Yuna sa kanya. Sige. Tumango ang babae habang binubuksan ang imbitasyon sa tunggalian. Nang makita niya ang salitang Duan, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkasilaw. Master Darfield. Hindi man lang niya binanggit ang buong pangalan niya. Parang ang bongga niya, komento ng babae. Kahit sino siya, at gaano man siya kagarbo, naniniwala ako sa iyo, sabi ni Yuna. Samantala, sa kabisera ng Windfall Nation na malayo, sa loob ng mansyon ng Sito Clan, dumating si Hyder, ang dakilang young master ng Sito Clan, upang hanapin muli si Alvin. Master Darfield, nagpadala na ako ng imbitasyon sa tunggalian para sa iyo sa Drift Blaze sect. Ang opisyal na petsa ng iyong tunggalian kay Lady Flare ay nakatakdang maganap sa loob ng 2 linggo, sabi ni Hyder nang hindi nagpapatalo pagkatapos niyang makita si Alvin. Tumango si Alvin. Ang kanyang kumikinang habang nagtanong, ang babaeng disipulo mula sa Drift Blaze sect ay may apelyido na Flare. Oo.
Tumango si Hyder. May apelyido siyang Flair, at siya ay mula sa Mortal Continent. Si Irish kaya? Ang kaisipang ito ay hindi maipaliwanag na lumitaw sa isip ni Alvin. Huminga ng malalim, tumingin si Alvin kay Hyder at nagtanong, alam mo ba ang buong pangalan ni Lady Flair? Sorry, ayoko. Umiling si Hyder. Kahit na karamihan sa mga tao sa Windfall Nation ay hindi alam ang kanyang pangalan, hayaan mo na ako. At saka, iilan lang sa Driftblaze sect ang nakakaalam ng kanyang pangalan. Muling tumango si Alvin. Umiling siya at inalis ang pag-iisip na maaaring si Irish ang kanyang kalaban. Imposibleng siya si Irish. Bagamat kapansin-pansin ang likas na talento ni Irish, limitado pa rin ito sa Cloud Continent. Kahit na siya ay may magandang pundasyon at mas malakas kaysa sa iba pang ordinaryong martial cultivator dito sa Dao Martial Saint Land, imposible pa rin para sa kanya na maging napakalakas ng katawa-tawa. Nang maalala ni Alvin ang tagumpay ng Driftblaze Sect's Lady Flair sa loob lamang ng isang taon, ganap niyang ibinasura ang kanyang hinala na si Irish ay Lady Flair. Gayunpaman, ngayong naalala niya si Irish ni Lady Flair mula sa Driftblaze Sect, ang kanyang puso ay napuno ng pagkabigo. Irish, nasaan ka ba talaga? Alam niyang umalis si Hyder na para bang nakikita niya ang mabigat na kalooban ni Alvin kahit na hindi niya alam kung bakit. Alam niyang pinakamabuting iwanan si Alvin sa ngayon. Sa Dao Martial Saint Land, ang Dragon Clan. Marahil, sa isang ordinaryong martial o Dao cultivator, ang bulubundukin na tinitirhan ng Dragon Clan ay isang misteryosong lugar. Bagamat alam nila ang lokasyon nito, mahirap para sa kanila na makapasok. Gayunpaman, sa ilang mga tao, ang pagpasok sa tagwa ng angkan ng dragon ay kasing dali ng paglalakad sa isang lugar na hindi nakatira. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagdala ng isang payat na nakasuot ng itim na matandang kasama niya habang sila ay nagyayabang sa tagwa ng Dragon Clan. Habang papasok sila, hindi nila sinasadyang itago ang kanilang presensya, gayunpaman, hindi sila natuklasan ng mga dragon na nagpapatrolya sa paligid. Naturally, ito ay dahil ang kanilang bilis ay masyadong mabilis, at ang mga dragon na may mas mababang cultivation base ay walang kamalayan sa nangyayari. Ang 2 taong pagod sa paglalakbay na naglakbay ng malayo ay walang iba kundi si Raymond, ang mansion master ng Asher Cloud Mansion, at si Kumi, isa sa kanyang mga karampatang subordinate. Sa orihinal, sa bilis ni Raymond at ng kanyang subordinate, dapat ay matagal na silang nakarating sa hideaway ng Dragon Clan pagkatapos umalis sa Moon Illumination Sect. Gayunpaman, nakatagpo sila ng ilang isyu sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay. Hindi ako makapaniwala na may mga taong mula sa Fire Worship Sect na matagal nang umalis sa Upper Province at pumunta sa Lower Province. Kung hindi ako nagkakamali, ang taong hinahanap nila sa publiko at palihim ay ang aking manugang na si Kelly. Bagamat nakapasok na sila sa tagwa ng Dragon Clan, ang puso ni Raymond ay nakatuon sa ibang bagay. Ang kanyang isip ay ganap na nakatuon sa ilang mga tao mula sa Fire Worship Sect na nakilala niya sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay. Napakalakas ng mga taong iyon na halos hindi sila mahina kaysa kay Kumi. Kung ang iilan sa kanila ay nagsanib puwersa, baka hindi na sila matalo ni Kumi. Napatay niya silang lahat maliban sa isa na pinaglagyan niya ng soul-searching tactic. Nalaman niya na ang ilang taong iyon ay walang importansya sa sekta. Sila ay ilan lamang na hindi mahalata na mga tao mula sa sekta. Dahil ang mga taong iyon ay walang hawak na anumang mahalagang posisyon sa Fire Worship Sect, natural, hindi nakuha ni Raymond ang anumang kapakipakinabang na impormasyon. Nalaman na lang niyang pumunta sila sa Lower Province para maghanap ng tao. Ang taong hinahanap nila ay isang taong itinuturing ng Fire Worship Sect bilang Saint Girl. Matapos pagsamasamahin ang lahat ng mga pahiwatig na iniwan ni Alvin sa Cloud Continent, maaari niyang hulaan na ang taong hinahanap ng Fire Worship Sect ay si Kelly na kinidnap ng isang taong nagsasabing siya ay mula sa Fire Worship Sect. Bagamat hindi pa niya nakita si Kelly, hindi siya pamilyar sa kanya dahil palaging binabanggit ng kanyang asawa ang kanyang pangalan. Si Kelly ay ang kanyang asawa na pinakamamahal na manugang mula nang makita niya itong lumaki. Bagamat hindi pa niya nakita si Kelly, hindi siya pamilyar sa kanya. Whoosh!
Ang tunog ng sipol ng hangin ay sinamahan ng hitsura ng isang matandang lalaki na nakasuot ng mahabang damit na pulang dugo habang hinaharangan niya ang landas nina Raymond at Kumi. Napansin na ni Raymond ang presensya ng matandang ito at agad na natigilan ang kanyang naliligaw na isipan. Iniisip ko kung sino ang nang-ahas na pumasok sa tagwa ng Dragon Clan. Ikaw pala, old man ko. Agad na inilipat ng matandang lalaki na nakasuot ng mahabang damit na pula ang dugo kay Kumi. Halatang kilala niya si Kumi. Sa sumunod na sandali, itinoon niya ang atensyon kay Raymond na nakatayo sa harap ni Kumi. Bagamat hindi siya pamilyar kay Raymond, hindi naging mahirap para sa kanya na hulaan ang kanyang pagkakakilanlan pagkatapos niyang makita kung paano tumayo si Kumi sa kanyang likuran. Magandang araw, Mansion Master. Matapos niyang mahulaan ang pagkakakilanlan ni Raymond, napabuntong hininga ang matanda bago siya maingat na yumuko sa kanya. Si Raymond, ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, ay hindi umabot ng 40 taon para makabangon sa kanyang kasalukuyang posisyon. Ang 40 taon ay parang isang idlip lang para sa mga dragon. Gayunpaman, sa napakaikling panahon, ang isang kahangahangang tao ay lumitaw sa Dao Marshall Saint Land. Ang taong ito ay walang iba kundi si Raymond. Hindi inabot ng mahigit 40 taon si Raymond para makontrol ang makapangyarihang Azure Cloud Mansion na hindi mas mababa sa Dragon Clan sa dilim upang mamuno ito sa bukas. Bagamat ang edad ni Raymond ay walang halaga kumpara sa kanya, hindi siya naglakas loob na magluwag sa kanyang harapan. Alam niyang hindi siya kasing lakas niya. Sa katunayan, ang kanyang lakas ay maihahambing sa kanilang clan leader. Sa mga tuntunin ng pagkakakilanlan at posisyon, si Raymond ay isang taong kapantay ng clan leader ng Dragon Clan. 1575. Lord Mansion Master, siya ang 5-clawed blood dragon ng Dragon Clan, Chadrick Barlow. Ipinadala ni Kumi ang kanyang boses kay Raymond habang ang matanda na nakasuot ng pulang dugo ay yumuko sa kanya ng may paggalang. Siya rin ang kasalukuyang enforcement elder ng Dragon Clan. Si Raymond ay sumulyap kay Chadrick habang mahinahong sinabi, "Nandito ako para hanapin si Diego." Diego. Hindi magtataka si Chadrick kung sinabi ni Raymond na narito siya para hanapin ang clan leader ng Dragon Clan. Laking gulat niya nang malaman niyang si Diego pala ang hinahanap niya. Kahit na si Diego ay isang 5-clawed golden dragon tulad ng clan leader, hindi pa rin siya ganap na malaki. Hayaan ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, malayo siya sa pagiging katapat ni Chadrick kahit na malakas siya. Mansion Master Darfield, pwede ko bang malaman ang dahilan kung bakit mo hinahanap si Diego? Nag-aalangan na tanong ni Chadrick. Masasabi niyang hindi dumating ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion na may magiliw na intensyon. Chadrick, dapat bang magulat sa iyo ang Lord Mansion Master kapag naghahanap siya ng isang tao sa Dragon Clan? Ngumisi si Kumi habang malamig na nakatitig kay Chadrick. Bagamat si Chadrick ay isang 5-clawed golden dragon, hindi siya natakot ni Kumi. Sa isang tiyak na lawak, sila ni Chadrick ay matandang magkaribal. Kahit na mahirap para kay Kumi na talunin si Chadrick, ganoon din ang para kay Chadrick. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kung nag-iisa lang si Kumi, hindi natakot si Chadrick. Gayunpaman, dahil narito si Raymond, hindi nito magagawa para sa kanya na mawala ang kanyang init ng ulo. Si Kumi lang ay sapat na para pigilan siya. Pabayaan na lang si Raymond na madaling talunin siya. Sa susunod na sandali, ganap na hindi pinansin ni Raymond si Chadrick at agad na lumakad ng mas malalim sa estate ng Dragon Clan. Kasabay nito, isang malakas na divine consciousness ang lumabas mula kay Raymond at bumalot sa higit sa kalahati ng ari-arian ng Dragon Clan. Parang pinapaikot niya ang Dragon Clan. Nakaramdam din si Chadrick ng matinding pressure mula sa divine consciousness. Hindi man ito nakatutok sa kanya ay nakakaramdam siya ng hingal dahil malapit siya rito. Narinig ko na ang lakas ni Mansion Master Darfield ay hindi mas mababa sa lahat ng mga pinuno ng sekta na kapantay ng Azure Cloud Mansion kahit na siya ay bumangon lamang sa kanyang posisyon kamakailan lamang. Parang hindi walang basehan ang chismis. Mas malakas siya kaysa sa inaakala ko. Tumibok ang puso ni Chadrick, nagbabantay siya laban kay Raymond.
Gayunpaman, nang maalala niya kung paano kumilos si Raymond nang walang kabuluhan sa ari-arian ng Dragon Clan, agad na bumangon ang galit sa kanyang puso. Mansion Master Darfield, ikaw. Sa sandaling ibuka ni Chadrick ang kanyang bibig upang pigilan si Raymond, nag-ambala siya ng isang itim na figure na lumitaw ng wala saan upang harangan ang kanyang dinadaanan. Chadrick, gusto kong makita kung umunlad ka ba nitong ilang taon. Ang itim na figure ay walang iba kundi si Kumi. Ang payat na katawan ni Kumi ay nakasuot ng ganap na itim. Ang kanyang kamay na nakahawak sa kanyang tungkod ay nanginginig sa mataas na dalas, at ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag. Para bang handa siyang gumawa ng kanyang hakbang laban kay Chadrick anumang oras ngayon. Kung si Kumi lang, matagal nang kumilos si Chadrick. Hindi siya natakot kay Kumi kahit na nakaharang siya sa kanyang dinadaanan. Gayunpaman, imposible para sa kanya na harangan si Raymond. Dahil sa kadahilanang ito, hindi siya gumawa ng anumang hakbang. Hanapin ang clan leader. Ito ang tanging solusyon na maisip ni Chadrick sa ngayon. Sa Dragon Clan, ang tanging tao na posibleng makapagpigil kay Raymond ay ang clan leader. Sa sandaling naisip ito ni Chadrick, nag-transform siya sa isang bahid ng dugong pulang ilaw at naglayag sa kalangitan, na wala sa harap ng mga mata ni Kumi. Hindi siya hinabol ni Kumi. Sa halip, sumunod siya sa likod ni Raymond habang sila ay patungo sa mas malalim na lupain ng Dragon Clan. Kumi, nakilala mo na si Diego. Hanapin mo siya. Bagamat mukhang kalmado si Raymond, kumikinang sa kaibuturan ng kanyang mga mata ang isang pagpatay na layunin. Ang 5-clawed golden dragon na tinatawag na Diego ay muntik nang patayin ang kanyang anak. Natural, nakaramdam siya ng galit dito. Sa mundong ito, mayroong dalawang tao na ganap na hindi mapapalitan sa kanya. Sila ang kanyang asawa, si Rosa, at ang kanyang anak na si Alvin. Ang dahilan kung bakit niya iniwan si Alvin sa Cloud Continent ay para mapatatag niya ang kanyang pundasyon doon, at pagdating niya sa Dao Marshall Saint Land, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Kung hindi dahil dito, matagal na niyang dinala si Alvin sa Azure Cloud Mansion. Oo. Mabilis na tumango si Kumi habang malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Matapos niyang malaman na ang Young Mansion Master ay muntik nang mapatay ni Diego, ang kanyang puso ay napuno ng pagsisisi. Pagkatapos ng lahat, alam niya ang tungkol sa Diego na dumaan sa distrito ng Southern District ng Dao Marshall Saint Land. Bukod dito, nakausap pa niya si Diego. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang target ni Diego ay Young Mansion Master. Dahil dito, hindi niya napigilan si Diego. Kung alam niyang ang target ni Diego ay ang Young Mansion Master, hindi niya ito papayagan na magpatuloy sa kanyang paraan sa timog. Dahil sa pagsisisi na kanyang nadama, ginamit ni Kumi ang kanyang divine consciousness ng walang pagpipigil upang hanapin si Diego ng buong lakas. Sina Raymond at Kumi ay buong lakas na naghanap sa mga lugar na dinaanan nila gamit ang kanilang divine consciousness. Natural, na alerto nito ang marami sa mga clanmen mula sa Dragon Clan. Sa una, lahat sila ay galit na galit, gustong turuan ng leksyon sina Raymond at Kumi. Gayunpaman, hamupa ang kanilang init ng ulo matapos silang madaling talunin ni Kumi kahit na bumalik sila sa kanilang 4-clawed divine dragon forms. Sino sila? Tinatreto nila ang ari-arian ng aming Dragon Clan na parang naglalakad sila sa sarili nilang patio. Huwag kang umamin sa pagkatalo, talunin mo sila kung kaya mo. Maliwanag na ang lalaking nakasuot ng itim ay ang subordinate ng lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon, ngunit nagawa niyang talunin ang 4-clawed divine dragon sa aming angkan. Maliban na lang kung kumilos ang 5-clawed divine dragon elders, natatakot ako na walang sino man sa atin ang makakatalo sa kanya. Nang makita kung paano lalong hindi napigilan sina Raymond at Kumi, ang mga angkan mula sa angkan ng dragon ay nakatingin lamang sa gilid habang ang isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ay tumaas sa kanilang mga puso. Kasabay nito, ipinagdarasal nila ang 5-clawed divine dragon elders sa kanilang clan na magpakita sa lalong madaling panahon. Sino ka? How dare you trespass into our Dragon Clan? Marahil, ang mga boses ng mga angkan mula sa angkan ng dragon ay narinig ng Diyos dahil maya-maya, isang matibay na figure ang lumitaw sa harap ni na Raymond at Kumi na sinamahan ng isang dumadagandong na boses. Isa itong matipunong matandang nakasuot ng berde.
Habang ang matipunong matandang lalaki ay umaaligid sa ere, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng marilag, wala man lang bahid ng galit. Si Elder Bert. Si Elder Bert ay isang 5-clawed Divine Dragon sa ating Dragon Clan. Kung aatake siya, magagawa niyang talunin ang matandang nakaitim na nakasuot. Elder Bert. Matapos lumabas ang matipunong matanda na nakasuot ng berdeng lalaki, agad na nagliwanag ang mga mata ng grupo ng mga angkan mula sa angkan ng dragon na natakot sa lakas ni Kumi kanina. Agad na kumunat ang noo ni Raymond nang hamarang ang matandang nakasuot ng berdeng si Bert. Baka sa mukha niya ang galit na galit. Scram! Diretsahan pa si Kumi dahil agad siyang umungol ng malakas habang nakataas ang kamay. Ang hangin ay tila nagyelo habang ang mga tuyong sanga ay lumitaw mula sa manipis na hangin sa loob ng 100 metrong radius. Katulad ng mga baging, ang pinatuyong sanga na nakagapos kay Bert ng buo sa isang kisap mata bago siya itinabi na para bang isa lang siyang laruan. Matapos matali si Bert ng parang baging na tuyong mga sanga, nagpumiglas siya habang sinusubukang palayain ang sarili. Gayunpaman, hindi siya makawala sa pagpigil dahil hindi siya bumalik sa kanyang tunay na anyo. Dryadwoods Territory. Di huwag mong sabihing ikaw si Kumi mula sa Azure Cloud Mansion. Nang si Bert ay malapit nang bumalik sa kanyang tunay na anyo, ang teritoryong pumipigil sa kanya ay nagpaalala sa kanya ng isang bagay. Gayunpaman, hindi lang siya pinansin ni Kumi. Matapos siyang itabi, hindi na siya nag-abala sa kanya. Tumayo siya sa gilid, pinayagan si Raymond na magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Bilang isang 5-clawed Divine Dragon, natural lang na si Bert ay mapagmataas. Naalimpungatan siya nang makitang hindi siya pinapansin ni Kumi. DUMUNGONG. Kasabay ng dagandong ng dragon na nakakabasag ng lupa, bumalik si Bert sa kanyang tunay na anyo. Lumitaw ang isang namimilipit na berdeng banal na dragon na ilang daang metro ang haba. Base sa 5 matutulis na kuko sa bawat paa niya, halatang 5-clawed green dragon siya. Habang ang 5-clawed green dragon ay umaaligid sa kalangitan, ang katawan nito na ilang daang metro ang haba ay halos sakop ang buong kalangitan. Tila nagtipon ng maitim na ulap sa itaas ng lungsod. Ito ay nagbabantang napakalaki. Nagiging seryoso na si Elder Bert. Maraming mga angkan ng dragon ang agad na lumiwanag habang sila ay nanunood ng buong konsentrasyon. Sino itong matandang nakaitim na lalaki? Nagagawa niyang pilitin si Elder Bert na bumalik sa kanyang tunay na anyo sa napakaikling panahon. Talagang hindi madali. Ang ilan sa mga clansmen ng Dragon Clan ay mas maunawain. Sinabi ba ni Elder Bert na ang matandang ito ay si Kumi mula sa Azure Cloud Mansion? May pag-aalinlangan na tanong ng isa sa mga angkan mula sa angkan ng dragon. Azure Cloud Mansion. Kumi. Maraming clansmen mula sa Dragon Clan ang umiling. Karamihan sa kanila ay bihirang makipagsapalaran sa labas ng estate kaya ito ang unang beses nilang marinig ang pangalang ito. Sana hindi siya ang Kumi na iyon mula sa Azure Cloud Mansion. Kung hindi, natatakot ako na ang kahihinatnan ni Elder Bert ay magiging malungkot. Ang ilan sa 4-clawed Divine Dragons na nakarinig tungkol kay Kumi ay may bakas ng pangamba sa kanilang mga mukha. Elder, ganoon ba talaga kalakas si Kumi mula sa Azure Cloud Mansion? Maraming nakababatang dragon ang agad na nagtanong, nalilito. Si Kumi ng Azure Cloud Mansion ay isang taong kasing tanyag ng Enforcement Elder ng ating Dragon Clan, si Elder Barlow. Sa loob ng ilang daang taon, nag-away sila ni Elder Barlow ng higit sa 10 beses. Gayunpaman, ang mga resulta ay palaging pareho. Ito ay isang draw. Sabi ng isa sa 4-clawed Divine Dragons Elders na may malungkot na ekspresyon. Ano? Ang kanyang mga salita ay nagulat sa mga batang dragon sa paligid. Bilang mga miyembro ng Dragon Clan, alam nila kung gaano kalakas si Elder Barlow. Ang kanyang lakas ay nirerango sa nangungunang 3 sa angkan. Si Kumi mula sa Azure Cloud Mansion ay talagang nakipag-draw kay Elder Barlow ng paulit-ulit. Sana hindi siya si Kumi mula sa Azure Cloud Mansion. Marami sa mga angkan mula sa angkan ng dragon ay agad na nanalangin sa loob. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga panalangin ay nakatadhana na hindi nasagot.
Samantala, ang elder ng Dragon Clan na bumalik sa kanyang tunay na anyo, isang 5-clawed green dragon, ay nakipagpalitan na ng 10 galaw kay Kumi. Bang! Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ang payat na itim na nakasuot na matandang lalaki ay nagpusade sa ere, sa parehong lugar pa rin. Sa kabilang banda, si Elder Bert sa kanyang napakalaking tunay na anyo ay nabagsakan ng pagsabog, na naging sanhi ng pagyanig ng bulubundukin sa paligid na parang nagkaroon ng marahas na lindol. 1576. Maaari mong i-cast ang Dried Woods Territory, at napakalakas mo. Siguradong kumika. Sa sandaling ito, muling bumangon sa hangin ang 5-clawed green dragon na nahulog at nagtamo ng matinding pinsala. Nang tingnan niya ang payat na figurang iyon na nakasuot ng ganap na itim, bakas ng pangamba ang lumitaw sa kanyang mga mata. Bert, magsanib puwersa tayo. Hindi ako naniniwalang hindi natin matatalo ang isang Kumi lang. Bago pa makasagot si Kumi kay Bert ang 5-clawed green dragon, isang sinaunang boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng kulay abo at malamig na tumitig kay Kumi. Bago pa magkaroon ng pagkakataon ng iba na tingnang mabuti ang kanyang hitsura, ang kanyang anyo ng tao ay nawala at napalitan ng namimilipit na 5-clawed divine dragon na ilang daang metro rin ang haba. Gayunpaman, hindi tulad ng 5-clawed green dragon, siya ay kulay ube. Isa siyang 5-clawed purple dragon. Bukod dito, kung titignan ang haba ng kanyang katawan, halatang mas mahaba siya kaysa sa 5-clawed green dragon. Sa Dragon Clan, mas mahaba ang kanilang tunay na anyo, mas malakas sila. Si Elder Jessa ito. Sa aming Dragon Clan, ang lakas ni Elder Jessa ay mas mababa lamang kay Elder Barlow na isang 5-clawed blood dragon. Ngayong siya at si Elder Bert ay nagsanib puwersa, magagawa nilang talunin si Kumi mula sa Azure Cloud Mansion. Napakalakas ng Kumi ng Azure Cloud Mansion at talagang naaayon sa kanyang katanyagan. Gayunpaman, hindi niya matatalo sina Elder Jessa at Elder Bert kung magsanib puwersa sila. Matapos lumitaw ang 5-clawed purple dragon, ang grupo ng mga clansmen mula sa Dragon Clan na nanunood sa gilid ay umaasa na ngayon. Pinagmamasdan nila ang eksenang naglalahad sa kanilang harapan ng buong atensyon. Dalawang 5-clawed divine dragon na nakikipaglaban kay Kumi mula sa Azure Cloud Mansion. Ito ay hindi isang bagay na maaari nilang masaksihan anumang oras. Naging malungkot din ang ekspresyon ni Kumi pagkatapos lumitaw ang 5-clawed purple dragon. Firmf. Sa sandaling ito, nang ang grupo ng mga angkan mula sa angkan ng dragon ay inaabangan ang laban sa pagitan ni Kumi at ng dalawang 5-clawed divine dragons, si Raymond na pansamantalang nakalimutan ay sumangot ng malamig. Ang malamig na singhot na ito lamang ay tila naglalaman ng isang malakas na puwersa, na nagpapadala ng panginginig sa mga tinek ng lahat ng mga angkan na naruroon. Sa sumunod na sandali, nasaksihan nila ang isang eksenang hinding-hindi nila makakalimutan sa buong buhay nila. Habang casual na itinaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na kasama si Kumi ang kanyang kamay, ang langit ay nanginig at ang kalawakan ay tila mapunit. Kasabay nito, kasama ang dalawang malalakas na ingay na umalangaw-ngaw sa hangin, ang grupo ng mga angkan mula sa Dragon Clan ay nagulat nang makita ang dalawang 5-clawed divine dragons na mukhang maharlika sa simula ay nabagsakan sa isang iglap na tila sila ay nadurog ng isang bundok. Nang ang dalawang 5-clawed divine dragons ay ibinagsak pababa sa hanay ng kabundukan, natural, ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan na parang may naganap na lindol. Ang 5-clawed green dragon, sa partikular, na 2 beses na nasugatan sa maikling panahon, ay dumanas ng mas malaking pinsala. Hindi niya maiwasang samuka ng dugo ng paulit-ulit. Ang kondisyon ng 5-clawed purple dragon ay hindi rin mas mabuti. Nang makita kung paano magalang na sinundan ni Kumi ang nasa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na umatake lamang sa kanila, isang bakas ng gulat ang sumilay sa mga mata ng 5-clawed purple dragon habang nagtanong ito sa nanginginig na boses, "Ikaw ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion?" Sa kanyang opinyon, magalang na susundin lamang ni Kumi ang kasalukuyang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion kahit na wala siyang ideya kung bakit lilito ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion sa kanilang Dragon Clan na may masamang intensyon. "Kung maglakas loob kang gumalaw muli sa harapan ko, mamamatay ka.
Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Raymond. Gayunpaman, nang tingnan niya ang Five-Clawed Purple Dragon, isang matalim at malamig na tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata, na naging dahilan upang manginig ang puso ng Five-Clawed Purple Dragon. Hindi siya nag-alinlangan sa kanyang mga salita. Kaya naman, nanatili siyang masunurin doon nang hindi gumagalaw. Ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Nang marinig ng Five-Clawed Green Dragon na malubhang nasugatan ang mga salita ng Five-Clawed Purple Dragon, natakot siya kaya nagdilim sandali ang kanyang paningin. Muntik na siyang mawala ng malay. Ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay kasing lakas ng clan leader ng Dragon Clan. Gayunpaman, nagkaroon siya ng katapangan upang ipakita ang kanyang kawalan ng kakayahan sa harap ng master na ito. Nakaramdam siya ng labis na pagsisisi na gusto niyang maghukay ng butas para maibaon ang sarili dito. Ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Kasabay nito, bumangon din ang kilabot sa grupo ng mga angkan mula sa angkan ng dragon. Maging ang grupo ng mga batang dragon na bihirang lumabas at hindi alam kung sino si Kumi o ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay narinig ang tungkol sa Azure Cloud Mansion. Ito ay isang napakalakas na puwersa na kapantay ng kanilang Dragon Clan. Ang Azure Cloud Mansion ay isang napakalaking puwersa, natural, ang Mansion Master ay hindi mas mababa sa clan leader ng Dragon Clan. Sa sandaling naisip nila ang taong nakatagpo nila na ang lakas ay hindi mas mababa sa kanilang clan leader, ang mga tuhod ng grupo ng mga clansmen mula sa Dragon Clan ay agad na nanghina. Ang ilan sa Four-Clawed Divine Dragons na sumisigaw ay masunurin ding tumahimik. Anong biro? Ang taong nauna sa kanila ay ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion kung tutuusin. Kahit na sila ay napatay, ang kanilang Dragon Clan ay maaaring walang kapangyarihan na maghayganti sa kanila. Sa isang galaw lamang mula kay Raymond, ang dalawang Five-Clawed Divine Dragon Elders ng Dragon Clan ay agad na naging masunurin, lalo na ang iba pang clansmen. Katulad nito, nagpatuloy sina Raymond at Kumi na sumulong sa hideaway ng Dragon Clan. Gumawa kami ng napakalaking kaguluhan, bakit hindi nagpakita ang clan leader? Hindi lang ang clan leader. Kahit si Elder Barlow at ang ilan pang Five-Clawed Divine Dragons ay wala rin dito. Ang grupo ng mga clansmen mula sa Dragon Clan ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa at pagkabalisa. Ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay dumating na may masamang intensyon. Gayunpaman, ang clan leader ng Dragon Clan at ang ilan pang Five-Clawed Divine Dragon Elders ay hindi pa rin lumilitaw pagkatapos ng mahabang panahon. Ang Five-Clawed Green Dragon, si Bert, na nagbago sa kanyang anyo ng tao ay pinanood ang nawawalang silhouette nina Raymond at Kumi. Pinapanatag din niya ang iba. Hindi na kailangang magpanik, sigurado akong wala pa ang clan leader at ang iilang matatanda ay dahil may abala sila. Darating talaga sila. Si Jessa ang Five-Clawed Purple Dragon ay nagbago rin sa kanyang anyo ng tao, isang matandang babae, at sinabi sa kanyang namamaos na boses, bagaman makapangyarihan ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, sa lakas ng clan leader, sigurado akong hindi rin siya natatakot sa kanya. Matapos bigyan ng katiyakan ng dalawa sa Five-Clawed Divine Dragon Elders ang grupo ng mga clansmen mula sa Dragon Clan, nagsimula silang kumalma. Nahanap ko siya. Samantala, si Kumi na patungo sa tagwan at sinisiyasat kung nasaan si Diego kasama ang kanyang Divine Consciousness sa wakas ay natagpuan siya. Nang matagpuan niya siya, si Diego ay nasa gitna ng closed door cultivation. Dahil siya ay nasa closed door cultivation kaya hindi siya nagpakita kahit na may napakalaking kaguluhan sa labas. Ang kawawang si Diego ay nasa critical na sandali habang siya ay nasa closed door cultivation ay biglang nagambala ni Kumi na pumasok ng walang babala at inilabas siya kaagad. Kahit na siya ay isang Five-Clawed Golden Dragon, isang prominenteng figure sa Five-Clawed Divine Dragons at bahagi ng Imperial Family ng Dragon Clan, hindi pa siya ganap na malaki. Ang kanyang lakas ay kapantay lamang ni Bert, ang Five-Clawed Green Dragon, na nireranggo sa ibaba ng grupo ng Five-Clawed Divine Dragon Elders sa Dragon Clan. Naturally, hindi siya kalaban ni Kumi. Wala man lang siyang lakas para labanan si Kumi. Si Diego na biglang nagising at naputol ang paglilinang ay, natural, galit na galit. Gayunpaman, nang makita niyang ang salarin ay si Kumi, sinubukan niyang pigilan ang kanyang galit.
Tanong niya sa kanyang malalim na boses, Senior Kumi, anong ginagawa mo? Hindi mo ba dapat malaman ang tungkol sa mga kabutihang ginawa mo? Ngumuso si Kumi at itinaas ang kamay para sampilan si Jego ng paulit-ulit hanggang sa mablangko ang isip niya. Kumi. Bilang miyembro ng Imperial Family ng Dragon Clan, si Jego, natural, ay mas mapagmataas kumpara sa iba pang 5-clawed Divine Dragons. Tila ba nakalimutan na niya mas malakas si Kumi kaysa sa kanya habang siya ay galit na galit hanggang sa bumalik siya sa kanyang tunay na anyo, ang 5-clawed Golden Dragon. Gayunpaman, paano siya maaaring maging katapat ni Kumi sa kanyang kasalukuyang lakas? Sa pagpihit ng kanyang palad ay natalo agad siya ni Kumi. Matapos pilitin siyang magbagong anyo pabalik sa kanyang anyo ng tao, dinala siya ni Kumi na parang patay na aso kay Raymond. Sa buong panahon, walang kapangyarihan si Jego na lumaban. Bilog ang mga mata nito habang galit na nakatingin sa kanya. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na siya ay labis na napahiya. Sa loob-loob niya ay nanumpa siya kung hindi niya papatayin si Kumi, hindi na siya magiging dragon. Ikaw si Jego. Walang pakialam na tanong ni Raymond habang pinagmamasdan si Kumi na binuhat si Jego na parang patay na aso. Nagpa siya si Jego na tiisin ito matapos siyang matalo ni Kumi. Gayunpaman, nang may magtanong sa kanya, malamig siyang nagtanong, sino ka? Parang gusto niyang ilabas ang galit na pinigilan niya kay Raymond. Sampal. Nang lumabas sa bibig niya ang mga salita ni Jego, para bang may nakasindi na fuse. Si Kumi na gumagalang kay Raymond tulad ng paggalang niya sa Diyos ay nagtaas ng kanyang kamay para sampilan muli si Jego. Jego, ang tapang mo. How dare you act so rudely in front of the Lord Mansion Master of Azure Cloud Mansion? Ayaw mo na talagang mabuhay, ha? Ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Gagantay na sana si Jego na pinahiya na naman ni Kumi nang tuluyang namulat sa kanya ang sinabi ni Kumi. Laking gulat niya. Ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay kasing lakas ng clan leader ng Dragon Clan. Kahit na si Jego ay lumago sa kanyang kapangyarihan sa hinaharap, maaaring hindi siya maging katapat ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, lalo pa ang kasalukuyang siya. Ang pinakamahalaga ay narinig din niya ang mga ginawa ng Azure Cloud Mansion Master. Alam niyang tunay na makapangyarihan ang kasalukuyang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Mas malakas siya kaysa sa nakaraang Mansion Masters ng Azure Cloud Mansion. May chismis na ang kasalukuyang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay hindi pa umabot sa edad na 100 taong gulang. Wala pa siyang 100 taong gulang, ngunit nagtataglay siya ng lakas na katumbas ng clan leader ng Dragon Clan. Alam na alam ni Jego kung ano ang ibig sabihin nito. Lord Mansion Master, hinahanap mo ba ako? Pansamantala ring kumalma si Jego matapos siyang huminga ng malalim at i-clear ang kanyang isip. Nang mapansin ni Jego ang lamig sa mga mata ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, nanlamig ang kanyang puso. Malabo rin niyang hulaan ang dahilan ng hindi magandang pakikitungo ni Kumi ay dahil sa Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Gayunpaman, kakaiba ito kay Jego dahil hindi pa niya sinaktan ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Bakit siya tinitingnan ng Mansion Master na parang kaaway niya? Lord Mansion Master, mayroon bang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin? Nagsimulang magpanik si Jego nang makita niyang tumahimik si Raymond. Hindi siya natatakot kay Kumi. Noong panahong iyon na lumakas na siya, naniniwala siyang kaya niyang talunin at mapatay si Kumi. Gaya nga ng kasabihan, dapat maghintay ng tamang pagkakataon para makapaghiganti. Gayunpaman, wala siyang tiwala ng kaharap ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Hindi pagkakaunawaan. Malamig na tumawa si Raymond. Muntik mo nang patayin ang anak ko. Sa tingin mo, hindi pa rin pagkakaunawaan. Boom! Nang pumasok sa tainga ni Jego ang mga salita ni Raymond, natigilan siya na para bang tinamaan siya ng kidlat. 1577. Ang mga salita ni Raymond ay parang kidlat kay Jego. Agad na nanumbalik si Jego at ngumiti ng pilit kay Raymond. Lord Mansion Master, may hindi pagkakaunawaan ba? Ni hindi ko pa nakikilala ang anak mo. Paano ko siya aatake hanggang sa mapatay ko siya?
Sa sandaling ito, nadama ni Diego na mali siya na para bang siya ay isang batang babae na sinasamantala. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nauna sa kanya ay ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, isang malakas na puwersa na sa anumang paraan ay hindi mas mababa sa kanilang Dragon Clan. Ang kanyang lakas ay hindi mas mababa sa clan leader din. Kahit na siya ay 100 beses na mas matapang, hindi pa rin siya maglalakas loob na saktan ang gayong tao. Mukhang ayaw mong sumuko hanggat hindi nawawala ang lahat ng pag-asa, ha? Malamig na umungol si Raymond. Hindi na siya mapakali na magpaliwanag pa. Gayunpaman, ang liwanag sa kanyang mga mata ay naging mas matalas habang lumilipas ang panahon. Diego, buksan mo ang iyong mga tainga at makinig ng mabuti. Si Alvin ang young Mansion Master ng ating Azure Cloud Mansion. Sabi ni Kumi sa malalim na boses habang kumikinang sa kanyang mga mata ang pagpatay na layunin. Alvin. Pumasok sa tenga ni Diego ang mga salita ni Kumi. Para bang isang malaking bato ang itinapon sa isang pool ng tahimik na tubig na nagdulot ng mga tilamsik at alon. Nagulat na naman si Diego. Natural, hindi siya pamilyar sa pangalang Alvin. Sa sandaling maalala niya kung paano siya pinilit ni Alvin sa isang hindi magandang posisyon, ang kanyang apoy ng galit ay hindi humupa. Sabik siyang mahuli si Alvin at durugan ito hanggang sa maging abo. Bukod dito, naghinala rin siya na ang kanyang anak ay namatay sa mga kamay ni Alvin. Dahil dito, itinuring niya si Alvin bilang kanyang mortal na kaaway. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi niya sineseryoso si Alvin. Sa kanyang mga mata, si Alvin ay isang makinis at malisyosong maliit na tao. Kung hindi siya naging pabaya, hindi siya mahuhulog sa kanyang panlilinlang. Sa kanyang opinyon, ang pangyayaring iyon ay lubos na nakakahiya. Ang kahihiyang iyon ay maaalis lamang ng dugo ni Alvin. Elder Ku, nagkakamali ka ba? Ang iyong Azure Cloud Mansion ay isang malakas na puwersa na kapantay ng ating Dragon Clan sa Dao Martial Saintland. Ang Alvin na iyon ay isang batang mula sa Mortal Continent. Imposibleng magkaroon siya ng anumang koneksyon sa Azure Cloud Mansion. Sinubukan ni Diego ang kanyang kapalaran habang huminga siya ng malalim. Diego, parang hindi mo pa rin alam. Hindi lang ang ating young Mansion Master ay mula sa Mortal Continent, kundi maging ang ating Mansion Master ay mula sa Mortal Continent. Napangisi agad si Kumi nang marinig ang sinabi ni Diego. Ang mga salita ni Kumi ay lubos ding nadurog ang kaunting pag-asa na natitira sa puso ni Diego. Bumungad sa Diego ang takot, isang ekspresyon ng takot ang bumungad sa kanyang mukha. Si Alvin na kinaiinisan niya ay ang young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Paano ito naging posible? Kahit hanggang ngayon, hirap pa ring paniwalaan ni Diego kahit na inilatag na sa kanyang mga mata ang mga katotohanan. Muntik mo nang patayin ang anak ko. I'm not qualified to be a father if I don't do anything about this. Si Raymond ay walang pakialam na tumingin kay Diego. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ito ay sinamahan ng isang nakakatakot na lamig. Gayunpaman, hindi kita ibubuli. Ibababa ko ang aking cultivation base sa antas mo, at kung kaya mong tiisin ang 10 suntok mula sa akin, hindi kita papatayin. Ang mga salita ni Raymond ay puno ng kumpiyansa. Ibaba ang kanyang antas sa kanyang antas. 10 suntok. Agad na nagningning ang mga mata ni Diego nang marinig niya ang mga salita ni Raymond dahil naisip niyang walang paraan para maiwasan niya ang sakuna na ito. Sa kanyang opinyon, 100% siyang tiwala na kaya niyang talunin ang isang taong martial cultivator sa parehong antas. Sa kasamaang palad, ang mga panaginip ay palaging mas maganda kaysa sa katotohanan. Si Raymond ay hindi isang taong may kukumpara sa ordinaryong tao na martial cultivators. Si Diego ay bumalik sa kanyang tunay na anyo, ang 5-clawed golden dragon, at tiniis niya ang 8 suntok mula kay Raymond. Gayunpaman, nang dama po ang 9 na suntok ni Raymond, malubhang nasugatan nito si Diego. Ang unang Martingale na 5-clawed gold dragon ay mukhang ganap na kahabag-habag na parang loach. Imposible. Si Diego na malubhang nasugatan ni Raymond ay nahirapang tanggapin ito. Sigurado siyang ibinaba ni Raymond ang kanyang cultivation base sa kanyang level. Gayunpaman, sa harap ni Raymond, parang nakagapos ang magkabilang kamay niya.
Hindi niya kayang umatake. Sa kanyang mga mata, si Raymond ay parang isang matangkad, napakalaki, at hindi malulutas na bundok. Bawat galaw ni Raymond ay tila kaya nitong sakupin ang langit, pinipilit siya. Bukod dito, hindi lamang niya naramdaman ang presyon sa labas, ngunit naramdaman din niya ito sa loob. Napagod siya nito dahilan para mawalan siya ng malay. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kaitikot ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. To think ibinaba niya ang kanyang cultivation base sa level ko. Kung hindi niya ginawa iyon, gaano kaitikot ang kanyang lakas. Kahit ang clan leader ay hindi ganoon kalakas, tama. Sa sandaling iyon, ganap na nabigla si Diego sa kung gaano kalakas si Raymond na tuluyan niyang nakalimutan ang tungkol sa mga naunang salita ni Raymond. Gayunpaman, tulad ng paghinto ni Raymond sa pag-atake, ang kanyang mga mata ay kumikinang na nakamamatay, si Diego ay tinamaan ng matinding pagkamulat at agad na nanambalik ang kanyang katinoan. Bumalatay kaagad sa mukha niya ang takot. Mansion Master Darfield, inaamin ko na muntik ko nang mapatay si Alvin. Gayunpaman, gusto ko siyang patayin dahil pinaglaruan niya ako. At saka, malamang na pinatay niya ang anak ko. Sa bingit ng kamatayan, nadama ni Diego na wala nang mawawala sa kanya. Sumigaw siya, huwag mong sabihing anak ang anak mo, Mansion Master Darfield, pero hindi anak ang anak ni Diego. Pinatay niya ang anak ko kaya sinusubukan mong sabihin sa akin na hindi ako dapat maghiganti. How is this fair? Patas. Nang marinig ni Raymond ang mga salita ni Diego, agad siyang napangiti. Diego, I'm afraid I'm not even a quarter of your age. Sa Dao Martial Saintland, noon pa man ay ang mga malalakas ang namumuno, tandaan mo. Sa harap ng isang taong makapangyarihan, walang fairness. Sigurado akong alam mo ang tungkol dito, tama ba? Kung gusto mong pag-usapan ang tungkol sa pagiging patas, tama na. Sabihin mo sa akin, narinig mo ba kung talagang pinapatay mo ang lahat ng mga miyembro ng aking anak? Fairness? Hayaan mo akong sabihin sa iyo kung gayon, ako, si Raymond, ay patas. Sa isang pambihirang sandali, naibuhos ni Raymond ang lahat ng mga salitang ito. Marahil, matutuwa lang siya kung mamatay si Diego, o marahil, may iba pang dahilan. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, tuluyang nagbago ang aura sa kanyang katawan. Nanginginig ang hangin sa paligid na parabang paparating na ang apocalypse. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, ang aura sa kanyang katawan ay ganap na nagbago. Ang nakakatakot na aura kay Raymond ay tumindi sa isang kisap lamang ng mata, na nagiging itim na apoy na umaakyat sa kalangitan na parang sunugin nito ang kalangitan. Whoosh! Habang ang itim na apoy ay tumataas, kalahati ng kalangitan ay binalot ng itim na apoy. Kung si Raymond, si Kumi na nakatayo sa likuran niya o si Diego na nakatayo sa harap niya, lahat sila ay nababalot din ng itim na apoy na iyon. Isang aura ng pagkawasak ang lumabas sa kalagayan ng itim na apoy habang ito ay tumataas. Kahit na ang grupo ng mga clansmen sa di kalayuan ay nakakaramdam ng mapangwasak na aura. Agad na sumikat ang kakilakilabot sa mga angkan ng dragon na may mas mababang cultivation base. Tumalsik ang dugo mula sa kanilang 7 butas, halatang lahat sila ay dumanas ng medyo matinding pinsala. Nangyari ito sa kanila kahit na medyo malayo silang nakatayo. Walang alinlangan na si Diego na nakatayo sa gitna ng itim na apoy ang higit na nagdusa. Sa palagay ni Kumi, walang duda na mamamatay si Diego ngayong lumipat na ang Mansion Master. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Raymond ay tila hindi nakakuha ng kagalakan sa pagpatay kay Diego. Kumunot ang noo niya habang malamig na umungol, Daslan, dumating ka na sa wakas. Daslan. Nang marinig ni Kumi ang mga salita ng kanyang Mansion Master, kumirot ang kanyang puso. Naturally, hindi siya pamilyar sa pangalang Daslan. Ito ang pangalan ng kasalukuyang clan leader ng Dragon Clan. Kung mayroon mang tao sa Dragon Clan na pinakakinatatakutan niya, walang alinlangan na si Daslan iyon. Bilang clan leader ng Dragon Clan, si Daslan ay isang taong maihahambing sa kanyang Mansion Master. Hindi siya isang taong may kukumpara ni Kumi.
Habang ang itim na apoy sa hangin ay naglaho tulad ng madilim na gabi na nagiging araw, si Diego na dapat ay namatay ay natatakpan ng isang layer ng gintong liwanag. Nagkaroon pa ito ng solidified streaks ng liwanag na walang tigil na gumagalaw na parang maliliit na dragon. Sa loob ng napakalaking ginintoang layer ng liwanag na ito, bukod kay Diego, nakatayo rin ang isang matipunong matandang lalaki. Nakasuot ng mahabang gininto ang balabal, ang matandang lalaki ay tila naghalo sa background habang siya ay nakatayo roon, na naglalabas ng matinding presyon. Natural, si Raymond ay hindi naapektuhan ng pressure. Gayunpaman, hindi naapektuhan si Kumi. Malungkot ang mukha niya, halatang sinusubukan niyang labanan ang pressure. Ang matandang ito ay walang iba kundi ang kasalukuyang clan leader ng Dragon Clan, si Daslan. Whoosh! Whoosh! Sa sandaling ito, magkakasabay na lumitaw ang 5 figure sa likod ni Daslan, kabilang sina Bert ang 5-clawed Green Dragon at Jessa ang 5-clawed Purple Dragon na madaling natalo ni Raymond. Pinoprotektahan nilang lahat si Diego na parang mga bituin na nakapalibot sa buwan. Sa 5 figure, bukod kina Bert, Jessa, at Chadwick, mayroon pang 2 matandang lalaki. Mula sa aura na lumabas ang 2 matandang lalaki, maliwanag na kahit na ang kanilang lakas ay hindi kapantay ni Chadwick, hindi sila mas mababa kay Jessa. Sila ang 2 sa 3 5-clawed Divine Dragon sa Dragon Clan. Sa Dragon Clan, palaging may 5 5-clawed Divine Dragons. Ngayong taon, ang paglitaw ni Diong, ang 5-clawed Devil Dragon, ay nag-okupa ng isang slot kaya ang Dragon Clan ay mayroon lamang 4 na 5-clawed Divine Dragons. Sa sandaling ito, bukod sa isang 5-clawed Divine Dragon na wala sa clan, lahat sila ay nagtipon at nakatitig ng masama kay Raymond. Gayunpaman, kahit na humarap sa 5-clawed Divine Dragons, hindi natitinag ang ekspresyon ni Raymond. Parang ordinaryong tao ang kaharap niya sa halip na 5-clawed Divine Dragons. Isa sa 2 5-clawed Divine Dragon Elders na hindi nagpakita kanina ay lumabas at malamig na tinitigan si Raymond habang nagtanong sa malalim na boses, Mansion Master Darfield, wala akong pakialam kung pumasok ka sa Dragon Clan ko, pero gusto mo talagang patayin ang susunod na clan leader ng Dragon Clan ko. Sa tingin mo ba walang makapangyarihan sa dragon? Nang hindi pinansin ni Raymond ang 5-clawed Divine Dragon na ito, lumabas si Kumi at pinandilatan ang kabilang partido bago malamig na nagtanong, sino ka para gawin iyon sa aking Mansion Master? 1578. Sa sobrang galit ng matanda ay namula ng tuluyan ang mukha. Malamig na kumikinang ang kanyang mga mata habang sinasabi sa kanyang malalim na boses, Kumi, ito ang Dragon Clan, hindi ang iyong Azure Cloud Mansion. Magsasalita pa sana si Kumi, ibinuka ni Daslan ang kanyang bibig at sinabi sa matanda, umalis ka. Kahit na ang matanda ay isang 5-clawed Divine Dragon Elder, hindi pa rin siya naglakas loob na lumampas sa hangganan sa harap ng clan leader ng Dragon Clan. Masunurin siyang umatras. Gayunpaman, malamig pa rin ang tingin niya kay Kumi. Ano? Gusto mo bang lumaban? Ngumisi si Kumi nang mapansin ang malamig na ningning sa mga mata ng matanda. Hindi naman sa minamaliit kita, pero 3 lang ang kinatatakutan ko sa Dragon Clan mo, at hindi ka isa sa kanila. Nang marinig ito ng matanda, namula muli ang mukha nito, ngunit wala man lang bumalik. Ito ay isang bagay na hindi niya mapabulaanan. Kahit na galit siyang nakatitig kay Kumi, alam na alam niya sa kanyang puso na hindi siya katapat ni Kumi. Sa kanilang Dragon Clan, 2 tao lang ang makakatalo kay Kumi, at ang isa ay kapantay niya. Ang natitirang iba ay hindi katugma sa kanya. Umatras si Kumi para pumwesto sa likuran ni Raymond nang makita niyang wala ng lakas ng loob na magsalita ang matanda. Nakatingin kay Raymond, mahinahong nagtanong si Daslan, Mansion Master Darfield, iniisip ko kung paano ka na-offend ni Diego. Para bang hindi siya apektado sa katotohanang muntik nang mapatay si Diego. Daslan, kung may muntik nang pumatay sa anak mo, ano ang gagawin mo? Ngumisi si Raymond habang walang pakialam kay Daslan. Ha! Nang marinig ni Daslan ang kanyang mga salita, hindi niya naiwas ang sumimangot. Kararating lang niya kaya hindi niya alam ang nangyari. Agad siyang napalingon kay Diego. Ang kanyang anak ay si Alvin. Si Diego na nakatakas sa kamatayan ay lumitaw na mas kalmado ngayon.
Nang makita niyang inilipat ni clan leader Daslan ang kanyang focus sa kanya, agad niyang ipinadala ang kanyang boses para magpaliwanag. Ang kanyang boses ay puno ng isang pahiwatig ng kapeitan at kawalan ng kakayahan. Kahit na hindi niya pinakawalan ang kanyang galit kay Alvin, ang kanyang ama ay ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Kaya, sa sandaling ito, maaari lamang siyang sumuko dahil hindi siya katugma sa Mansion Master. Kung siya ay bulag na nakipag-away sa kanya, ito ay parang isang mantis na sinusubukang hamarang sa isang karo. Alvin. Nang marinig ni Daslan ang sinabi ni Diego, napakunot agad siya ng noo. Naturally, ang pangalang ito ay hindi pamilyar sa kanya. Ito ang taong hiniling sa kanya ni Diego na hanapin. Siya ang kaaway ni Diego, at sinabi niyang pinatay ng taong ito ang kanyang anak. Hindi niya inaasahan na ang batang mula sa Mortal Continent ay magiging anak ni Raymond, ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Kahit na ang edad ni Raymond ay halos isang maliit na bahagi ng kanyang edad, alam niya kung gaano kakilakilabot ang Mansion Master Darfield na ito. May chismis na ang dating Mansion Master ng Azure Cloud Mansion na medyo mahina lang sa kanya ay pinatay ni Raymond. Dahil dito, bumangon si Raymond upang maging Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Bagamat hindi niya nakalaban noon si Raymond, alam niyang maaaring hindi siya manalo kung lalaban sila. Daslan, tungkol sa usapin ngayon, aalis ako kung mamatay siya, walang pakialam na sabi ni Raymond. Walang argumento ang boses niya. Matapos marinig ang mga salita ni Raymond, ang grupo ng 5 Clawed Divine Dragon Elders, kasama si Chadrick, ay agad na bumaling. Sa huli, si Chadrick pa rin ang lumabas at nagtanong sa malalim na boses, Mansion Master Darfield, iniisip ko kung paano ka nasaktan ni Diego hanggang sa puntong gusto mo na siyang patayin. Chadrick, binabalaan kita. Mas mabuting umiwas ka sa bagay na ito, malamig na sabi ni Kumi nang makitang walang balak, sumagot si Raymond kay Kumi, kahit napatayin ni Lord Mansion Master itong Diego mula sa iyong Dragon Clan, siya lang ang may kasalanan. Alam mo bang muntik na niyang patayin ang ating Young Mansion Master? Ang Young Mansion Master ay ang nag-iisang anak na lalaki ng Mansion Master. Ano? Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Kumi sa kanyang bibig, bukod kina Diego at Daslan na alam na ang tungkol sa bagay na ito, ang iba pang 5 Clawed Divine Dragon Elders, kabilang si Chadrick, ay natakot. Sabay-sabay na nalipat ang atensyon nila kay Diego. Diego, totoo ba ito? Tanong ni Chadrick sa malalim na boses. Nang makitang hindi ito itinanggi ni Diego, ang iilang 5 Clawed Divine Dragon Elders ay agad na naging libingan, pinagalitan si Diego sa kaloob-looban dahil sa walang ingat na pagkilos at pagdadala ng ganoong nakakatakot na kaaway sa Dragon Clan. Bagamat naramdaman nilang may kasalanan si Diego, ito pa rin ang Dragon Clan kung tutuusin. Sila ang 5 Clawed Divine Dragon Elders ng Dragon Clan, natural, ang kanilang top priority ay ang kapakanan ng kanilang clan. Hindi nila ihahayag ang kanilang panloob na salungatan sa mga tagalabas. Kumi, may hindi pagkakaunawaan ba? Tanong ni Chadrick sa malalim na boses habang nakatingin kay Kumi. Hindi pagkakaunawaan. Ngumuso si Kumi. Kung gusto talaga nating pag-usapan ang tungkol sa hindi pagkakaunawaan, dapat ay ang Diego ng iyong Dragon Clan ang nagkamali sa ating Young Mansion Master, di ba? Hayaan mo na ang katotohanan na maaaring hindi pa pinatay ni Young Mansion Master ang kanyang anak, kahit na ginawa niya iyon, parang tinulungan lang niya ang iyong Dragon Clan upang maalis ang salot nito, di ba? Huwag mong sabihin sa akin na lumaki ang dragon mong si Devil. 5 Clawed Devil Dragon. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Kumi sa kanyang bibig, agad na nagbago ang ekspresyon ni Diego. Hindi niya inaasahan na ihahayag ito ni Kumi. Bawal sa Dragon Clan ang 5 Clawed Devil Dragons. Ang kanyang anak na si Diong ay dapat na pinatay. Gumamit siya ng panlilinlang at iniligtas ang buhay ni Diong. Kahit na nailigtas niya ang buhay ni Diong, hindi siya nang ahas na hayaan siyang manatili sa Dao Martial Saint Land. Sa halip, ipinadala niya si Diego sa Half Moon Island malapit sa Mortal Continent, Cloud Continent. Siya lang ang nakakaalam ng bagay na ito. Bagamat maraming tao sa angkan ang naghinala na buhay pa ang kanyang anak na si Diong, wala silang magawa dahil wala silang pruweba at hindi mahanap si Diong.
Gayunpaman, ngayong ibinunyag ni Kumi ang bagay na ito, isang hindi magandang pakiramdam ang lumitaw sa kanyang puso. Si Daslan, ang clan leader ng Dragon Clan, ay kalmadong tumitig kay Kumi. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Halatang hindi siya masaya na isiniwalat ni Kumi ang bagay na ito tungkol sa Five-Clawed Devil Dragon. Gayunpaman, si Kumi na may suporta kay Raymond ay tila hindi natatakot kay Daslan. Sa halip patuloy siyang nanunuya habang sinabi niya sa grupo ng mga elder ng Five-Clawed Divine Dragon, ano? Hindi mo alam na ang anak ni Diego, na Five-Clawed Devil Dragon, ay namatay ilang taon na ang nakakaraan. Dapat kong sabihin, ang swerte ng iyong Dragon Clan. Bagamat ang 5-clawed Devil Dragon na iyon, hindi pa rin siya nakaligtas sa unang pagkakataon. Siguradong magdadala ng kapahamakan sa inyong Dragon Clan, hindi dapat nakalimutan ninyong lahat ang ancestral lesson ng inyong Dragon Clan, di ba? Ang ancestral lesson ng Dragon Clan ay nagsasaad na ang isang tao ay dapat pumatay agad ng Five-Clawed Devil Dragon para maiwasan ang gulo sa hinaharap. Diego, buhay talaga ang anak mo. Namumula ang mukha ni Jessa habang nakatingin kay Diego. Ang iba pang Five-Clawed Divine Dragon Elders ay wala ring magandang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sok-sok. Parang lahat kayo natago sa dilim ha. Umiling si Kumi at nag-click sa kanyang dila. Kung gayon, sigurado akong hindi dapat alam ninyong lahat na ang binata, si Alvin, na hinahanap ng inyong Dragon Clan ng walang anumang pagpigil kamakailan ay maaaring maging isang mahusay na benefactor ng inyong Dragon Clan. Bukod dito, siya rin ang aking young mansion master. Parang atomic bomb ang sinabi ni Kumi. Naturally, alam nilang lahat na hinahanap ng clan ang isang taong tinatawag na Alvin kamakailan. Gayunpaman, naisip nila na ang clan leader ang gustong hanapin siya, hindi si Diego. Lahat ng Five-Clawed Divine Dragon Elders, kabilang si Chadrick, ay lumipat ng atensyon sa clan leader ng Dragon Clan. Naguguluhan silang tumingin sa kanya na tila naghihintay ng malinaw na sagot mula kay Daslan. Tumanggaw si Daslan. Dahil umunlad ang usapin hanggang sa ganito, alam niyang hindi na niya ito kayang ilihim. Agad na naging seryoso ang mukha ni Chadrick at ng iba pa. Pagkatapos ng mahabang panahon, si Diego pala ang nanggugulo. Ang Mansion Master ng Asher Cloud Mansion ay pumunta rito para patayin si Diego ay hindi rin walang dahilan. Mali talaga ang Dragon Clan nila. Nang si Raymond at ang 7 Five-Clawed Divine Dragons ng mga angkan ng dragon ay nakulong sa isang pagkapatas, sa malayong kabisera ng Windfall Nation, si Alvin ay umalis din sa kabisera kasama si Hyder, ang dakilang young master ng Sito Clan, at Harrison, ang Supreme Elder ng Sito Clan, upang magtungo sa Drift Sect 2 upang hamanin ang Drift Blaze Sect 3 sa Heaven Rankang, Lady Flare. 1579. Sa sandaling ito, halos 2 linggo na ang nakalipas mula noong naglabas ang Sito Clan ng isang imbitasyon sa tunggalian kay Lady Flare mula sa Drift Blaze Sect sa ngalan ni Master Darfield. Sa loob ng 2 linggong ito, ang balita ng paparating na labanan ay ipinakalat din ng ilang mga alagad ng Drift Blaze Sect. Hindi rin nagtagal bago nalaman ito ng mahigit kalahati ng mga tao sa Windfall Nation. Ang labanan na ito ay agad na naging isa sa pinakamainit na balita, na nakakuha ng interes ng higit sa kalahati ng mga tao ng Windfall Nation. Dumating sa punto na maraming tao mula sa iba't ibang puwersa ang nagpadala ng mga visitation letter, na nagsasaad ng kanilang layunin na bisitahin ang Drift Blaze Sect upang saksihan ang labanan. Halos lahat ng tao sa Windfall Nation ay alam kung sino si Lady Flare ng Drift Blaze Sect. Sumikat siya noong 1 taon nang pumasok siya sa Heaven Rankang. Mula noon, kumalat na ang pangalan niya sa malayo. Makalipas ang kalahating taon, lalo siyang sumikat. Ang kanyang pangalan ay naging isang pambahay na pangalan. Bukod dito, ang kanyang katanyagan ay kumalat pa sa Southern Ridge Yuan Mansion. Ito ay dahil 6 na buwan pagkatapos makapasok si Lady Flare sa ibaba ng Heaven Rankang, gumawa siya ng hakbang at tinalo ang taong nasa ika-23 na ranggo sa Heaven Rankang at pumalit sa kanyang rankang. Sa sandaling ito, 6 na buwan na naman ang lumipas mula noong ika-23 siya sa Heaven Rankang.
Batay sa pagpapahusay na ipinakita ni Lady Flair sa nakalipas na 6 na buwan, karamihan sa mga tao ay nakatitiyak na mayroon siyang kakayahang makapasok sa nangungunang 10 ng Heaven Ranking. Natural, kailangan niyang umalis sa Windfall Nation kung gusto niyang makapasok sa top 10 Nanogram 7 Ranking. Ito ay dahil wala sa mga powerhouse sa tuktok ng Street Rudiment stage na nirerango sa nangungunang 10 nasa Windfall Nation. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa pansamantalang tagapayo ng Sito Clan, Master Darfield, na nagbigay ng imbitasyon sa tunggalian. Sa katunayan, walang nakarinig sa pangalang ito sa Windfall Nation. Sa loob ng 2 linggong ito, may mga taong sadyang nagtanong tungkol kay Master Darfield, ang pansamantalang tagapayo ng Sito Clan. Si Master Darfield ay lumitaw 2 buwan na ang nakakaraan sa Sito Clan. Sa sandaling nagpakita siya, napagaling na niya ang mahusay na young master ng Sito Clan, ang kakaibang sakit ni Hyder. Bago ito, tiyak na mamamatay ang Hyder. Pagkatapos ng lahat, maging ang 4-star Saint Inscription Master sa Imperial Family ng Windfall Nation ay nalito sa sakit. Bukod dito, sinabi pa nga nila na wala siyang sakit ngunit kinulam at isinumpa ng ilang maruming bagay. Nang ipahayag ng 4-star Saint Inscription Masters ng Imperial Family na ang Hyder ay hindi magagamot at inisip ng lahat na walang pagkakataon para sa kanya na mabuhay, si Master Darfield ay nagpakita. Sa sandaling lumitaw siya, hinailan niya si Hyder palabas ng tarangkahan ng impyerno sa loob lamang ng 1 buwan at kalahati. Si Hyder ay ganap na gumaling na para bang hindi siya kailanman nagkasakit. Bukod dito, narinig din ng mga tao na si Hyder, ang Great Young Master ng Sito Clan, ay sasamahan si Master Darfield sa Drift Blaze Sect sa araw ng pakikipaglaban kay Lady Flair. Nagulat ang lahat. Sino ba talaga si Master Darfield? Mapapagaling pa niya ang kakaibang sakit na hindi kaya ng 4-star Saint Inscription Masters na mahusay sa medicine refining daw. Ito ay ganap na mapaghimala. Sinubukan pa nga ng ilang tao na maghukay ng higit pang impormasyon tungkol sa pansamantalang tagapayo, si Master Darfield ng Sito Clan, ngunit hindi nila malaman ang kanyang pangalan. Kilala lang nila ang mga tao sa Sito Clan, kasama ang clan leader, na tinawag siyang Master Darfield. Ang Master Darfield na ito ay tila lumitaw sa hangin sa Windfall Nation, at walang makakaalam kung saan siya nanggaling. Sa mata ng mga tao ng Windfall Nation, si Alvin, ang pansamantalang tagapayo ng Sito Clan, ay nakatalukbong sa misteryo. Sa katunayan, marami sa mga taong iyon mula sa iba't ibang sekta na nagbigay ng mga visitation letter sa Drift Blaze Sect para panoorin ang laban ng Heaven Ranking ay talagang gustong makita ang misteryosong interim advisor ng Sito Clan, si Master Darfield, higit pa. Gusto nilang malaman kung sino siya. Sa lahat ng mga sekta, ang mga pinaka-hindi mapakali ay ang mga may salungatan sa Sito Clan. Sila ay nag-aaway sa isa't isa, patago at lantaran, sa loob ng maraming taon. Kilalang kilala nilang lahat ang Sito Clan. Ngayong lumitaw ang Master Darfield na ito, nagbigay ito sa kanila ng pakiramdam ng pressure. Natural, hindi ito dahil sa lakas ni Master Darfield. Ang katotohanang naglabas siya ng hamon sa powerhouse ng Heaven Ranking ay sapat na upang ipakita na isa lamang siyang Saint Rudiment Stage Marshal o Dao Cultivator. Hindi ito malaking banta sa kanila. Ang pressure na naramdaman nila ay halos mula sa misteryong nakapalibot kay Master Darfield. Kung tutuusin, napagaling niya talaga ang isang kakaibang sakit na nakalilito sa 4-star Saint Inscription Masters at isang grupo ng mga powerhouse ng Saint Stage. Hindi ito isang bagay na kaya ng Saint Rudiment Stage Marshal o Dao Cultivators. Dahil dito, nagsimulang kumalat ang katanyagan ni Alvin sa Windfall Nation bago pa man ang araw ng pakikipaglaban kay Lady Flair mula sa Drift Blaze Sect. Ang dahilan ng kanyang katanyagan ay, natural, dahil sa kanyang paggamot sa Hyder. Bago ito, kumalat na rin sa buong Windfall Nation ang kakaibang sakit ni Hyder. Maraming tao ang nagpunta sa malayo sa kabisera upang subukan at pagalingin ang kakaibang sakit at makuha ang gantimpala. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagtagumpay. Nang malaman ito ni Alvin mula sa Hyder, nagulat siya. Master Darfield, kumakalat ang pangalan mo sa Windfall Nation ngayon.
Kahit na matalo ka sa Drift Blaze Sect's Lady Flare, ang pangalan mo ay tatahakin sa buong Windfall Nation na parang bagyo. Sa oras na iyon, kung ang senior brother mo ay nasa Windfall Nation, malalaman niyang nasa Sito Clan ka at pumunta dito para hanapin ka, nakangiting sabi ni Hyder. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Hyder, umiling siya at ngumiti bago siya mapanuksong nagtanong, ano? Wala kang gaanong tiwala sa akin, di ba, young Master Hyder? Nang marinig iyon, napangiti si Hyder bago siya mabilis na idinagdag, syempre hindi. Binibigkas ko lang ang isa sa mga posibilidad. Bagamat naramdaman niya talaga na imposible para kay Alvin na talunin si Lady Flare mula sa Drift Blaze Sect, hindi siya naglakas loob na sabihin ito ng malakas sa takot na galitin siya. Gayunpaman, minamaliit niya ang katalinuhan ni Alvin. Nang hindi sinasadyang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig kanina, alam na ni Alvin ang kanyang iniisip. Gayunpaman, hindi siya naabala nito. Ito ay dahil alam ni Alvin na kahit na mayroon siyang pilak na dila, mahirap pa rin kumbansihin ang mga tao sa ilang mga bagay. Mayroon lamang isang paraan upang kumbansihin sila at ito ay upang patunayan ito sa pamamagitan ng aksyon. Dahil dito, hindi na nagpatuloy si Alvin sa paksang ito matapos makinig sa paliwanag ni Hyder. Sa halip, iniba niya ang paksa. Tumingin siya kay Hyder at nagtanong, young Master Hyder, may isang buwan pa bago matapos ni Fraser ang kanyang parusa sa pagmumuni-muni sa loob ng 3 buwan. Sa oras na iyon, makakaalis na siya sa enforcement hall. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng paraan ang kanyang gagamitin sa susunod para saktan ka? Ano ang iyong mga plano? Nang marinig ni Hyder ang pangalang Fraser, isang layer ng hamog na nagyelo ang tila lumitaw sa kanyang mukha. Si Fraser ang halos naging sanhi ng kanyang kamatayan. Dahil hindi niya at ang kanyang ama ay hindi kayang maging kaaway sa panig ni Mirabel dahil sa ilang kadahilanan, maaari lamang nilang maliitin ang bagay at isara ang kaso sa pagkamatay ng Devil Cultivator. Gayunpaman, nakita niyang imposible pa rin itong bitawan sa kanyang puso. Halos mamatay na siya kung tutuusin. Kung siya ay namatay, madali niyang maisip kung paano mahuhulog ang Sito Clan sa mga kamay ni Mirabel sa hinaharap. Kung si Fraser ang naging clan leader ng Sito Clan, sa kanyang kalupitan, hindi na niya kailangang hulaan ang kahihinatnan ng mga tauhan niya at ng kanyang ama. Sila ay walang alinlangan na makakatagpo ng isang kakilakilabot na wakas. Master Darfield, bagamat narinig ko ang tungkol sa ilan sa mga bagay na ginawa ni Fraser, hindi ko akalaing kikilos siya ng ganito kabangga sa akin. Ngayong nahulog na ako dito ng isang beses, hindi na ako mahuhulog dito sa pangalawang pagkakataon. Matapos huminga ng malalim, sumagot si Hyder sa tono na hindi nagmamadali o mabagal. Ang kanyang boses ay naging malamig din, na nagbibigay sa nakikinig ng isang pakiramdam na tila sila ay nahulog sa isang butas ng lasaw. Buti naman at napagtanto mo ito. Ngumiti si Alvin nang walang pakialam. Maganda ang kanyang opinyon sa Hyder. Kung tungkol sa Fraser na iyon, wala siyang anumang paborebleng impresyon sa kanya. Ipaalam mo lang sa akin kung kailangan mo ng anumang pabor mula sa akin, dagdag muli ni Alvin. Salamat, Master Darfield. Nang marinig ni Hyder ang mga salita ni Alvin, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Mabilis siyang yumuko bilang pasasalamat. Ang kanyang poster ay isang nakalaan para sa paggalang sa mga nakatatanda. Bagamat si Alvin ay maaaring mas bata sa kanya ng 1 o 2 taon, mataas ang tingin niya kay Alvin sa kanyang puso. Dahil dito, hindi niya naisip na siya ang kanyang junior. Sumulyap sa nagliliyab na araw sa abot tanaw, ngumiti si Alvin habang nagtanong, base sa bilis natin, makakarating tayo sa Drift Blaze Sect mamayang hapon, tama ba? Oo, makakarating kami sa hapon. Tumanggo si Hyder. Pagkarating namin, magpapahinga kami sa Drift Blaze Sect ng isang gabi. Bukas, mamasyal kami sa estate ng sekta para maging pamilyar sa kapaligiran bilang mga bisita. Ang labanan sa pagitan mo at ni Lady Flare ay nakatakda sa kinabukasan. Sige, susundin ko ang ayos mo. Tumanggo si Alvin. Bagamat hindi gaanong mas matanda sa kanya si Hyder, hindi maikukumpara ni Alvin sa kanya ang tungkol sa paghawak ng mga walang kwentang bagay.
Ang kasabihang, ang isa ay dalubhasa sa sariling larangan, ay tiyak na tumutukoy dito. Natural, hindi lang si Hyder at Harrison ang umalis sa kabisera ng Windfall Nation kasama niya. Mayroon pang 5 tao na nagtago, nakabuntot sa kanila. Kung hindi dahil sa anti-tracking experience niya sa past life niya, baka hindi niya natuklasan ang 5 lalaking ito. Nagtago sa dilim ang 5 lalaking ito. Tulad ng ilang torped na makamandag na ahas, maaari silang hampasin upang masugitan o pumatay anumang oras. 5 nalalapit na kapangyarihan ng Saint Stage. At saka, tiyak na gumawa sila ng ilang lihim na taktika para itago ang kanilang mga sarili. Bukod sa akin, walang sinuman sa ibaba ng Saint Stage ang makakadetect ng kanilang presensya. Matapos ay activate ni Alvin ang kanyang Divine Eye, malinaw niyang naramdaman ang malakas na aura na bahagyang nagmumula sa 5 lalaking nakatago sa dilim. Bagamat itinago nila ang kanilang mga sarili, hindi pa rin nila nagawang makatakas sa Divine Eye ni Alvin at tuluyang nalantad sa kanyang harapan. 1580. Sigurado si Alvin na sila ay nasa imminent Saint Stage dahil ang kanilang mga aura ay katulad ng aura ng Vice Sect leaders ng Moon Illumination Sect. Ngayon na ang cultivation base ni Alvin ay tumaas sa Paramount Saint Rudiment Stage, ang kanyang perception ay naging mas matalas at mas matalas. Sigurado siyang sinusundan sila ng 5 lalaking ito mula nang umalis sila sa Sito Clan. Huwag mong sabihing 5 sila sa 18 Shadow Guards mula sa Sito Clan. Nang maalala ni Alvin ang ilan sa mga bagay na narinig niya habang siya ay nasa Sito Clan, nag-isip siya sa loob. Sa panahong siya ay nasa Sito Clan, malabo niyang narinig ang ilang mga lihim mula sa mga lineal na alagad ng Sito Clan. Ang isa sa kanila ay ang 18 Shadow Guards ng Sito Clan. Sinasabi na ang 18 Shadow Guards ng Sito Clan ay halos nasa nalalapit na stage ng santo. Marahil, lahat sila ay hindi maikukumpara sa mga powerhouse sa Heaven Ranking. Gayunpaman, dahil sa kung gaano nila itinago ang kanilang mga sarili, maging ang mga powerhouse mula sa Heaven Ranking ay walang magawa sa kanila. Bukod dito, kung ang mga powerhouse mula sa Heaven Ranking ay pabaya, ang 18 Shadow Guards ay maaaring mapatay din sila. Ganito kitikot ang mga Shadow Guards. Lahat sila ay nasa ilalim ng direktang kontrol ng sect leader. Dahil dito, naisip niyang ang 5 lalaking ito ay mga Shadow Guards na ipinadala ni Warwick, ang clan leader ng Sito Clan. Ang clan leader ng Sito Clan ay talagang naglagay ng maraming pag-iisip at pagsisikap dito. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa anumang biglaang emerhensya habang naglalakbay kasama ang Shadow Guards na nagbabantay sa atin, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang Sito Clan ay talagang nakakatakot. Ang Moon Illumination Sect ay isa ring 7th rate na puwersa, ngunit ito ay malayo sa pagiging maihahambing sa Sito Clan. Ang bilang ng mga powerhouse ng Saint Stage ay maaaring pareho sa Sito Clan at Moon Illumination Sect. Gayunpaman, ang Moon Illumination Sect ay malinaw na kulang sa imminent Saint Stage powerhouses kumpara sa Sito Clan. Sa Moon Illumination Sect, iilan lang ang Vice Sect leaders ang nasa imminent Saint Stage. Gayunpaman, sa Sito Clan, isantabi ang nalalapit na Saint Stage Elders, karamihan sa 18 Shadow Guards ay nasa imminent Saint Stage. Ang Moon Illumination Sect ay hindi maaaring makipagkompetensya sa Sito Clan sa bagay na ito. Ngayong mayroon silang 5 Shadow Guard na nagtatago sa dilim upang bantayan sila, sina Alvin, Hyder, at Harrison ay hindi nakatagpo ng anumang mga hadlang sa kanilang paglalakbay. Matagumpay silang nakarating sa Drift Blaze Sect nang walang anumang insidente. Ang Drift Blaze Sect ay katulad ng Moon Illumination Sect, nakatago ito sa hanay ng mga bundok. Gayunpaman, ang ari-arian ng Drift Blaze Sect ay nasa pagitan ng isang grupo ng mga natutulog at aktibong bulkan kaya tila mas namumukod tangi ang mga ito kumpara sa Moon Illumination Sect. Sa kanilang paglalakbay, nalaman ni Alvin ang tungkol sa Drift Blaze Sect mula sa Hyder. Nalaman niya na ang Drift Blaze Sect ay isang 7th rate na puwersa na mas malakas pa kaysa sa Sito Clan. Ito ay dahil sa sect leader ng sekta. Ang sect leader ng Drift Blaze Sect ay isang babaeng powerhouse na tinatawag na Yuna. Napakalakas niya kaya nakilala siya bilang hindi magagapi sa mga ikapitong antas ng puwersa sa Windfall Nation.
Bukod dito, ito ay kinilala rin ng publiko ng maraming powerhouse ng Saint Stage mula sa iba't ibang sekta. Kahit ang Imperial family ay umiwas na masaktan ang Driftblaze sect dahil kay Yuna. Dagdag pa rito, ang sabi-sabi ay kakaunti lang ang mga tao mula sa Imperial family of Windfall Nation ang nagawang talunin siya. Natigilan si Alvin nang malaman niya kung gaano kalakas si Yuna, ang sect leader ng Driftblaze sect. Hindi sumagi sa kanyang isipan na ang isang babaeng powerhouse ay maaaring tumaas sa ganoong antas sa malawak na Windfall Nation. Talagang nakakabaliw. Bukod dito, nalaman din niya na si Lady Flare na nasa ika-23 na ranggo sa Heaven Ranking at na hinamon niya ay direktang disipulo ni Yuna. Hindi napigilan ni Alvin na isipin ang sarili, parang guro na parang mag-aaral. Alam ni Alvin sa potensyal ni Lady Flare, hindi imposibleng malampasan niya ang kanyang Panginoon, si Yuna, sa hinaharap kung ang kanyang paglilinang ay umuunlad ng maayos. Na-curious si Alvin tungkol kay Yuna, ang sect leader ng Driftblaze sect, matapos malaman ang tungkol sa kanya mula sa hider. Na-curious siya kung anong klaseng babae siya para pangunahan ang isang 7th rate na puwersa para maging isang puwersa na kinikilala ng lahat sa ilalim ng Windfall Nation's Imperial family. Sa Dao Martial Saintland, palaging ang malakas ang namumuno. Marahil ang Driftblaze sect ay hindi man lang may kumpara sa iba pang mga puwersang pang-7 antas kung hindi dahil kay Yuna. Ang kanyang pag-iral ang dahilan kung bakit nalampasan ng sekta ang iba pang puwersa ng ika-7 antas. Sa Dao Martial Saintland, hindi imposible para sa isang tao na magtayo ng isang sekta ng mag-isa kung sila ay sapat na makapangyarihan. Pagdating nila sa Driftblaze sect, isang sect disciple ang bumati at bumati sa kanila nang walang tigil. Gayunpaman, napansin ni Alvin na matapos malaman ng alagad ng Driftblaze sect na tumanggap sa kanilang tatlo na siya ang pansamantalang tagapayo ng Sito clan, Master Darfield, may bakas ng awa sa kanyang mga mata. Mukhang buo ang tiwala nila kay Lady Flare. Hindi naging mahirap para kay Alvin na alamin kung ano ang ibig sabihin ng hitsurang iyon. Labis siyang na-curious kung anong uri ng babae si Lady Flare na magkakaroon ng mga pambihirang tagumpay sa napakaikling panahon. Sa sandaling ito, hindi na siya makapaghintay na makilala siya. Gayunpaman, nalaman niya mula sa hider na kailangan niyang maghintay hanggang sa kinabukasan, ang araw ng labanan, upang makita siya. Halos imposibleng makilala niya ito noon pa man. Ito ay hindi dahil si Lady Flare ay naghahanda para sa tunggalian, ito ay palaging nasa lugar na ipinagbabawal ng sekta. Kahit na marami sa mga alagad sa loob at labas ng korte ay bihirang makita siya. Maging ang alagad na madalas na nakakita sa kanya nitong nakaraang taon ay ilang beses pa lang siyang nakita. Ang lahat ng ito ay naging dahilan upang si Lady Flare ay tila mas misteryoso, na naging dahilan upang mas lalo pang mausisa si Alvin. Kahit na hindi talaga maganda ang ugali ng mga disipulo ng Driftblaze sect kay Alvin at sa iba pa, nagayos pa rin sila ng mga tutuluyan para sa kanila. Isa itong mansyon na matatagpuan sa gitna ng bundok sa gitna ng mga natutulog na bulkan sa labas ng court. Napakalinis ng lugar. Halatang naghanda na ang Driftblaze sect. Ang lugar na ito ang magiging tirahan para sa inyong tatlo. Mangyaring magpahinga ng mabuti ngayong gabi. Madaling araw bukas, darating ang aming Grand Elder upang hanapin ka, sabi ng disipulo ng Driftblaze sect kay Alvin at sa iba pang dalawang lalaki bago siya umalis. Para bang ayaw na niyang magtagal pa ng isang segundo. Nagpalitan ng tingin si Alvin sa dalawa pa bago sila umiling at tumawa. Pagkatapos, lahat sila ay pumasok sa mansyon at naghanap ng isang silid na matutuluyan. Samantala, sa Dragon Clan, si Raymond ay nagsimulang mawala ng pasensya. Mula nang ihayag ni Kumi ang katotohanan ng bagay na ito, ang 5 Divine Dragon Elders mula sa Dragon Clan ay malinaw na hindi nasisiyahan kay Jego. Sa sandaling ito, sinenyasan ni Daslan, ang clan leader ng Dragon Clan, si Raymond at nagmungkahi ng talakayan para makabuo ng solusyon na makakapagpasaya sa kanya. Naghintay si Raymond buong hapon. Kung hindi dahil sa medyo maingat siya kay Daslan, imposible para kay Raymond, ang mansion master ng Asher Cloud Mansion, na maghintay ng ganito katagal. Gayunpaman, isang buong hapon na ang lumipas at hindi na nakayanan ni Raymond.
Lahat kayo ay napag-usapan na sa buong hapon, at wala ka pa ring naiisip na solusyon. Ang tono ni Raymond ay napuno ng inis, na naging dahilan upang mabawi ni Daslan at ng iba pa ang kanilang katinoan. Bukod kay Diego na nakatayo sa gilid, hindi nakikilahok sa talakayan, ang 5 Claude Divine Dragons kasama si Chadrick bilang pinuno, ay nagpahatid ng kanilang mga boses kay Daslan, ang clan leader ng Dragon Clan, habang tinatalakay nila kung paano lutisin ang problemang ito. Kung tutuusin, ang Dragon Clan talaga nila ang nagkamali. Hayaan mo na ang katotohanang maaaring hindi napatay ng anak ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ang anak ni Diego, kahit na ginawa niya iyon, tinutulungan niya ang kanilang Dragon Clan na maalis ang salot nito. Ang pag-iisip lamang ng panganib ng 5 Claude Devil Dragon ay natakot sa 5 Claude Divine Dragons, kabilang si Chadrick. Naniniwala sila kung kumalat ang balita tungkol dito sa mga angkan sa Dragon Clan, tiyak na magiging target si Diego. Tungkol naman sa Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, bagamat masungit siya nang pumasok siya sa Dragon Clan sa pamamagitan ng puwersa, wala sa mga clansmen ang sisisi sa kanya kung malaman nila ang tungkol dito. Sa kanilang opinyon, siya ay inosente. At saka, baka siya pa ang ama ng kanilang benefactor. Bagamat napakamapagmalaki ng angkan ng mga dragon, isa pa rin silang angkan na marunong magpasalamat. Hindi sila mga ingrate at hindi rin sila taksil. Tatandaan nila ito habang buhay kung may tumulong sa kanila. Bilang clan leader ng Dragon Clan, si Daslan ay may masasabi sa maraming bagay, at hindi niya kailangang isaalang-alang ang nararamdaman ng iba pang clansmen o ng ilang 5 Claude Divine Dragons. Gayunpaman, mali siya sa usapin tungkol kay Diego. Kung tutuusin, matagal na niyang alam na buhay pa ang anak ni Diego bago ito pinatay. Sa huli, tinulungan pa niya si Diego at inutusan ang kanyang mga angkan na nakakalat sa buong Dao Marshall Saint Land na hanapin si Alvin ng buong lakas. Dahil dito, alam ni Diego na hindi niya maaaring baliwalain ang mga opinyon nitong ilang 5 Claude Divine Dragons tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, sa buong kurso ng talakayan, si Daslan ay nanindigan sa kanyang desisyon. Hindi dapat mamatay si Diego. Si Diego ay hindi lamang isang 5 Claude Divine Dragon, ngunit isa rin siyang 5 Claude Golden Dragon. Siya ang magiging susunod na clan leader ng Dragon Clan. Kung mamatay siya, mawawala ng kahalili ang Dragon Clan. Sa Dragon Clan, lahat ng kandidato para sa posisyon ng clan leader ay 5 Claude Golden Dragons. Ito rin ay isang batas na sinusunod ng angkan mula noong sinaunang panahon. Kung ang isang clansman ay hindi isang 5 Claude Golden Dragon, imposible para sa kanya na maging clan leader kahit gaano pa siya kahusay. Ang 5 Claude Golden Dragon ay kumakatawan sa Dragon Clan, ito ay hindi mapapalitan ng iba pang 5 Claude Divine Dragons. Mansion Master Darfield, sabi ni Disan sa malalim na boses habang nakatingin kay Raymond, babayaran ka ng aming Dragon Clan tungkol sa bagay na ito. Buti naman at pumayag kang gantihan ako. Tell me, what do you plan to do? Ilalayo ko ba siya sa paningin mo at patayin o patayin ko na lang siya sa harap ninyong lahat? Tanong ni Raymond habang nakatingin kay Daslan ng walang pakialam. Nang marinig ang mga salita ni Raymond, agad na bumalatay ang takot sa mukha ni Diego. Mabilis niyang nilingon si Daslan na may pag-aalala. Natatakot talaga siyang iwan siya ni Daslan. Ang salawikain, magulo ang pag-aalala, ay walang alinlangan na inilarawan ang kasalukuyang sitwasyon ni Diego. Sa sandaling ito, tila nakalimutan ni Diego na siya lang ang 5 Claude Golden Dragon bukod kay Daslan, ang clan leader ng Dragon Clan. Gaano man karaming pagkakamali ang ginawa niya, imposibleng talikuran ng angkan ang pamana ng angkan ng dragon at patayin siya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.